Maganda, maalindog, inosente at mataray. Mga katangian ng simpleng dalagang si Carla na nagtitinda ng kakanin sa palengke. Katangian na bumihag sa kamalayan ng isang playboy na si RJ Villaraza na handa siyang magbayad ng malaking halaga para maangkin lamang ang dalaga ng isang gabi. Tanggapin nga kaya ni Carla ang alok ni RJ, gayong kailangan niya rin ng pera para sa nakakulong na ama. Happy birthday bro! Ingay na kumuro mula sa loob ng bahay ang bumungad kay RJ, saktong pagbukas niya ng pintuan. Tinawagan siya ni James kanina para daw sa isang sorpresa dahil nga kaarawan niya ngayon. Sa edad na 28, hindi na uso sa kanya ang party, pero itong mga kaibigan niya ang may pakana ng kalokohan para sa kanya. Sabi ng mga ito, dumating na ang araw na kailangan niya ng magtino sa isang babae. Wala kasi siyang karelasyon, kundi sanay siya sa isang one-night stand. Kaya nga hindi siya nakikipagrelasyon dahil madali niyang makuha ang lahat ng babae sa isang kindat niya lang. Isa siyang Villaraza, kilalang tycoon businessman ng kanyang ama na si Don Joaquin Villaraza III sa iba't ibang panig ng bansa. Sila din ang halos may-ari ng mga establishmento dito sa San Joaquin, ang may pinakamalawak na lupain. Ang mga kapatid ng kanyang ama ay mayayaman din at may kanya-kanyang negosyo. Gitna si RJ sa tatlong magkakapatid na may angking gandang lalaki. Si Deo ang panganay at bunso naman si Jake. Silang tatlo ay masasabing pinagpala sa gandang lalaki. Matangkad, may magagandang katawan, matangos ang ilong at kissable lips. Walang babaeng tatanggi sino man sa kanila. Dagdagan pang pinakamayaman dito sa bayan ng Singlao, ang probinsya ng San Joaquin. Kaya hindi niya pinatulan ng kalokohan ng mga kaibigang sina Marky, James at Ruel. Pero syempre dumalo pa rin siya sa party na inihanda ng mga ito para sa kanya. Galing pa siya ng trabaho at gusto nang magpahinga pero hindi magawa. Hindi siya tinantanan ng tawag ni James. Sakto ang dating mo bro, nabalot na namin ang regalo. Matapos siyang kantahan ay wika ni Marky. Naiiling siya bagaman nakangiti. Walang magawa ang binata kundi ang magpasalamat sa mga kaibigan, although wala siyang ideya kung anong regalo ng mga ito. Isa-isang sinalina ni Marky ang basong nasa ibabaw ng mesa. Maraming pagkain ang naroon at 3 bote ng mamahaling wine. Cheers para sa nalalapit na pag-aasawa ng ating kaibigang si Mr. Adonis. Nagtawanan ng mga ito bago nakipag-cheers. Matapos lagukin ang laman ng kupita, nagpalakpakan ng 3. Ibinigay agad ni Ruel ang susi sa kanya para nga daw sa regalo sa kanya. Napakunot noon naman ng lalaki. Anong kalukuhan na naman kaya ng mga ito? Sige na bro, pumasok ka na at kami naman mag-e-enjoy dito sa labas. Inginuso ni James ang kwarto na makikita sa kaliwang bahagi ng sala. Nahuhulaan niya na ang ibig sabihin ng mga ito. Malamang na malamang babae ang laman ng kwarto. Alam ng mga itong playboy siya at hinding-hindi pwede na mazero ang gabing yun. At hindi nga siya nagkamali. Pagbukas niya ng kwarto, may babaeng halos subad na at naghihintay sa kanya. Isinara muna niya ang pinto at lumapit sa babaeng nakabikini. Unti-unting nabubuhay ang kanyang dugo sa makinis nitong balat at sexy nitong katawan. Ngumiti ito sa kanya. Kagat-kagat ang labi na palaban pang lumapit. Nangaakit ang mga mata na humaplos ang isang daliri sa kanyang pisngi. Mabango ang hininga nito ng bumulong. Let's start? Nanigas siya nang biglang gumiling ang babae. Malambot ang katawan nito na tila bawalang mga buto. Sa bawat pag-indak nito ay nagbibigay ng init sa kanya. Nabubuhay ang tulog niyang alaga. Hindi nga nagtagal, hindi na nakapagpigil pa si RJ. Sinunggaban niya ang babae. Kakanin! Kakanin kayo dyan! Sigaw ng pawis na si Carla, 21 anyos, NBSB, at wala siyang balak mag-boyfriend. Bagaman morena dahil sa palaging bilad sa ilalim ng sikat ng araw, napakaganda nito. Nakuha ng dalaga ang magandang mukha nito sa ina. Bagaman hindi biniyayaan ng katangkaran, bumawi ito sa magandang hubog ng katawan. Kapag nakangiti ang dalaga, maraming nahahalina. Abot kasi sa mga mata nito ang magagandang ngiti. Ipinaglihi lang naman kasi si Carla ng ina kay Mama Mary nung ipinagbubuntis pa lamang si Carla. Kaya naman nang lumabas
ay may matangos itong ilong, makipot na labi at may magagandang pares ng mga mata. Noong nag-aaral ang babae mula elementary hanggang high school ay palagi itong napipiling muse. "Carla, pabili nga kami ng biko mo." Sigaw ng nakangiting si Mang Orle. Nasa may bandang paradahan na kasi siya ng tricycle. Napangiti si Carla na lumapit sa lalaki. "Hello po, Mang Orle. Ilan po ba ang sa inyo?" Magalang na tanong ni Carla. Hindi alintana ang mga nakatingin na tricycle driver sa dalaga. Panay ang bati ng mga ito kay Carla. Panay ang tanong kung magkano ang kanyang paninda. Ganoong matagal ng tindera ang babae sa baryo Maligaya. Pinagpipiestahan ng mga ito ang magagandang hubog ng mga hita ni Carla dahil naka-short lamang ang dalaga. Hubog ang makurbang balakang at luwa ang mga hita. Sabi nga ng mga tsismosa sa kanila, strategy daw ito ni Carla para makabenta kaya halos ipakita na ang mga itinatago. Hindi na lang niya pinapansin ang mga ito, kundi mas pinagtutuunan niya ng pansin ang kumita ng pera. Gusto niyang makaipon para makakuha ng abogado para sa nakakulong na ama. "Kasi naman Carla, kung sinasagot mo na lang kasi ako, hindi ko hahayaang magtinda ka ng kakanin," sabi ni Roy sa dalaga, isang tricycle driver din. Bagaman sarili nito ang tricycle na ibinabiyahe, kulang pa rin sa lalaki dahil mabisyo, alak at sigarilyo. Nag-aabot naman sa ina pero kakarampot lamang. Matapos mabentahan si Mang Orly ng kakanin, hinarap niya si Roy. "Hay naku Roy, tigil-tigilan mo nga ako sa mga paganyan mo. Itinalaga ko na ang sarili ko na maging matandang dalaga kung ikaw lang din naman ang mapapangasawa ko." Sagot ng nagtataray na si Carla. Tumawa ang mga naroon. "Naku, wala ka nang makikitang katulad ko. Gwapo na, masipag pa. Ang sabihin mo masipag manigarilyo." Sa sinabi, nagtawanan ng mga naroon. Siya naman ay tumalikod, bit-bit ang lagayan ng kakanin. Sa muli ay isinigaw niya ang kanyang paninda. Nilakad niya ang daan sa kahabaan ng kalsada ng San Joaquin. Nang makarating sa bahay ng mga Villaraza, nag-doorbell siya. Dito kasi nagtatrabaho ang kanyang kaibigang si Agnes. Suki niya araw-araw, kaya bago tumuloy sa palengke, dumadaan siya rito para mabawasan ang bigat ng kanyang dadalhin. Matapos mag-doorbell, tumingala si Carla sa matayog na gate. Hindi pa siya nakakapasok sa loob ng mansyon ng mga Villaraza, pero nakikinikinita niya na kung gaano iyon kagara. Masarap siguro tumira sa ganoong kalaking bahay or mas masarap mamuhay ng mayaman, walang sakit sa ulo, hindi na po problemahin ng pagkain araw-araw. "Ay, kabayo!" Napahiyaw bigla si Carla nang may biglang nag-buzzer na kotse sa tapat niya. Sa gulat ay nabitiwan ng hawak na kakanin kaya natapon ang lahat ng iyon sa lupa. Napanganga siyang problemadong napatingin sa nasayang na kakanin. Halos mawalan siya ng ulirat. Sa galit ay sinugod niya ang kotse at walang takot na pinagsisipa ang gulong ng sasakyan at kinalampag ang bintana ng kotse. "Walang iya ka? Bayaran mo ang kakanin ko. Ginulat mo ko, kasalanan mo ang lahat ng to. Bumaba ka dyan, buksan mo to." Kalampag niya sa bintana ng kotse. Maya-maya ay bumukas iyon at nakahanda siyang duruin ng lalaki pero napatulala siya ng pagkakita sa lalaking nasa driver seat. Naiwan ang daliri niya sa ere at tila nalulo ng sariling dila. Umurong ang lahat ng kanyang sasabihin. Parehong nakatitig sa isa't isa sina RJ at Carla. Tila nakakita ng anghel sa kalangitan ng lalaki. May kung anong init ang dumaloy sa puso ng binata habang nakatitig sa magagandang mata nito. Gumalaw ang kanyang mga mata at bumaba iyon sa mga labi nitong may natural na kulay rosas. "Ikaw?" Duro ni Carla sa lalaki nang mabawi ang pagkagulat. Ang gwapo naman kasi nito pero napaisip siya na hindi nakakabusog ang kagwapuhan. Mas iniisip niya ang kanyang paninda. Kumunot ang noo nito. "Hay," lumabas ang pang-commercial nitong ngipin. "Bayaran mo ang kakanin ko. 500 yon. Alam mo bang pambili ko ng bigas at ulam yun pero dahil sa iyo nawala?" Namewang ang dalagat, nilabanan ng kaba sa dibdib. Itinuro pa ang natapon na kakanin. Napatingin naman doon ng lalaki. Aliw na aliw si RJ sa mataray na dalaga na nasa kanyang harapan. Nakatitig siya sa bawat pagbuka ng labi nito na tila ba kay sarap halikan. Maya-maya ay bumukas ang gate. "Bes!" Gulat si Agnes pagkakita sa kaibigan. Kapwa na palingon ng dalawa sa bagong dating. Kasalukuyan na nitong binubuksan ng malaking gate at
Nag-aalala pang lumapit sa kanila. Sir, pasensya ka na sa kaibigan ko. Kaibigan ko to si Carla. Ako po talagang sadya niya. Hiyang-hiya na wika ni Agnes at binulungan ang kaibigan. Halika, doon tayo. Pagkuway hila nito sa kamay ng kaibigan na dinala sa gilid kung saan na hindi na sila matatanaw ng kanyang amo. Sinundan pa ito ng tingin ni RJ bago tuluyang ipasok sa loob ang kotse. Paano ngayon yan? Kasi naman bakit hindi ka nag-iingat? Kasalanan mo naman yan eh. Paninisi pa ni Agnes sa kanya dahil sa nasayang na paninda. Napasimangot si Carla. Kasalanan ko pa ba ngayon? Yang boss mo, ginulat ako. Pasalamat na lang talaga siya, ang gwapo niya, kung hindi babangasan ko ang mukha niya. Galit pa rin si Carla na ikiniyom ang isang kamao. Dumukot ito ng pera sa maid uniform. Ayan, pahiramin kita. Mabuti at may natira pa sa pinadala ko kina inay kahapon. Bayaran mo na lang kung kailang meron ka. Hindi ako nagmamadali ha, libre naman dito. Sabi nitong ngumiti pa. Napabuntong hininga ang dalaga. Sige na nga, wala na ako magagawa. Kuripot naman yung boss mo. Para 500 lang, naturingang mayaman. Nakangusong bubulong-bulong ang dalaga. Sira, natural hindi naman niya kasalanan no. Pero alam mo bes, bagay kayo ni Sir RJ. Mas maganda ka pa nga doon sa hitad na may gusto kay Sir. Bihisan ka lang, mukha ka ng tao. Manganinganin niya itong kutusan. Hindi na lamang nagkomento. Suntok sa buwan na pangaraping makabingwit ng isang Villaraza. Kukulang siya ng mga ito. Maiba ako bes. Nakausap mo na ba yung abogado na kakilala ni Tito Poldo? Ama nito ang kanyang tinutukoy dahil may kumpare itong abogado sa Maynila. Oo bes, kaso nga lang, mahirap daw igapang yung kaso ni Tito Fernan. Maliban na lang kung may 50,000 ka. Siya na bahala sa testimonya ng itay mo sa korte. Pangunang bayad lang daw yun. Paliwanag ni Agnes. Mas nanlumo siya sa narinig. Tanging pera lamang ang makapangyarihan sa lahat. Self-defense lang naman kung bakit nakapatay ang kanyang ama. Dahil kung hindi niya gagawin yun, ito naman ang mamamatay. Ngunit kapalit nun, nakulong naman ang haligi ng kanilang tahanan. Masasabi niyang nasa mayaman lang talagang katarungan. Silang may hirap at walang pera palaging talo. Kaya naman igagapang nilang mag-ina ang ama, makalaya lamang ito. Salamat pa rin bes, pag-iipunan kayo ang 50,000 para mapalaya si Itay. Malungkot niyang saad na nagpaalam na sa kaibigan at mag-aangkat ulit siya ng kakanina ilalako sa palengke. O sige, ingat ka, kung may time ka daan ka dito't bibili ako. Ngiti nito sa kanya. Dadalhan na lang kita bukas ng umaga, tanghali na ngayon. Tutuloy na ako sa palengke, baka wala nang mamimili. Kumuway na lang ito sa kanya. Si Carla naman nagsimula ng maglakad. Samantala, tuloy-tuloy si RJ sa kanyang banyo pagpasok ng kwarto. Inumaga na siya sa bahay ng kaibigan sa kandungan ng babaeng nakaniig kagabi. Hindi nga niya nakuha ang pangalan nito, pero sigurado naman siyang nag-enjoy ang babae sa kanyang 12 inches. Habang naliligo, biglang pumasok sa balintataw niya ang babaeng mataray na nakaengkwentro kanina sa gate. Naglalaro sa kanyang isipan ang magandang mukha nito. Ano ho, sir? Bulalas na tanong ni Agnes. Nasa komedor na siya at kasalukuyang nag-aalmusal. Sinulyapan niya ito. Kailangan ko pa bang ulitin ang sinabi ko? Balik tanong niya. Inutusan niya itong papuntahin ng kaibigan nito sa kanyang opisina. Napatango ito. Nilaro ang mga daliri. Kasi sir, nagulat lang talaga ako. Pero sige, sasabihin ko kay Carla. Pero pwede bang malaman kung bakit? Makulit nitong tanong. Good morning, son. Hindi niya na nasagot ang tanong ni Agnes nang pumasok sa komedor ang kanyang ama at ina. Kasunod sina Deo at Jake. Hello bro. Sabay pang bati ng dalawang kapatid at nilapitan siya tinapik. Nagtatawanan pa ito. Talagang inagahan mo para hindi obvious na may kalokohang ganap kagabi. Sabi ni Jake. Tila ba alam nitong magdamag siyang naglimlim sa kandungan ng babae. Tigilan mo ko, Jake. Baka maniwala si na mommy and daddy. Sinulyapan niya ng masama ang kapatid. Tumawa ang huli. No problem, son. Saan ka pa ba magmamana kundi sa akin? Aba, hindi naman ako makakapayag na sa gwapo mong yan ay walang babaeng matatalisod sa'yo. Sabi ng dad niya at tumawa. Tigilan mo ang anak mo, Joaquin. Kaya wala kang matinong anak dahil tinuturuan mo ng kalukuhan. Naiinis naman ang kanyang ina. Lukot ang maganda nitong muka na sinagot lang ng dad niya ng malakas na tawa at pagkatapos naglalambing pang niyakap ang ginang. Masaya ang pamilya nila.
Kahit na dumadaan sa pagsubok pero nalalagpasan din. Isa iyon sa ipinagmamalaki niya sa dad niya na kayang iwasan lahat ng tukso. Sabi nga ng ilan, mas gwapo pa rin ang original. Sa kanilang tatlong magkakapatid, ang kanilang ama pa rin ang mas pinakagwapo. Kahit na may edad na, matikas pa rin, pero lamang silang magkakapatid kapag magkakasama. Habang nag-aalmusal, masayang nagkukwentuhan ng mga ito samantalang siya seryosong seryoso. Sa office ay inip niyang inintay si Carla. Sa kabila ng pagiging abala, panay ang sulyap niya sa kanyang suot na relo. Iniisip niya kung nasabi na nga ba ni Agnes kay Carla na pinapapunta niya ito sa kanyang opisina. Hapon ay wala pa ito. 2 beses na siyang nag-attend ng meeting pero wala pa rin ang inaantay hanggang sa tumunog ang kanyang intercom. "Sir, may bisita po kayo, papapasukin ko ba?" Tanong ng kanyang sekretary. "Oo, papasukin mo." Nakangiti siya at inayos ang suot. Tinignan din ang sarili sa salamin at sinuklay ng daliri ang hindi naman magulong buhok. Naganda na rin siya ng ngiti habang dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Sa kamalasan ay tanghali nang nakauwi si Carla sa bahay. Nakadalasan ay 9:00 pa lang ng umaga. Ubus na ang kanyang paninda. Marami kasing dumadaan sa palengke kaya talagang simot ang kanyang kakanin. Halos 2 oras nga lang siya sa pwesto, ubus na iyon kaagad. Nagulat siya pag uwi ng madatnan si Agnes sa bahay. "Anak, kanina ka pa inaantay ng kaibigan mo." Salubong sa kanya ng ina at tumuloy na ito sa kusina. Tumangulang siya at nilapitan si Agnes. Hinila agad siya nito patungo sa pinaka-teres nila sa bahay na para bang napakahalaga ng sasabihin at hindi pwedeng marinig ng kanyang ina. May iniabot ito sa kanyang papel. Nang basahin, address ang nakalagay doon. "Ano naman ang gagawin ko dito?" Kunot noong tanong ni Carla. "Ano pa? Di puntahan mo yung address na yan." "At bakit?" Kasi sabi ni Sir RJ, puntahan mo daw siya sa kanyang opisina. Nagulat siya at tinignang maigi ang address. Tsaka lang napag-alaman na ni Carla na sa Villaraza pala ang gusali na iyon. "Feeling ko lang, bes, babayaran ka ni Sir RJ sa natapon mong kakanin." Masayang wika ni Agnes na ikinangiti naman ni Carla. "Kung ganun, di pupuntahan ko siya. Dapat lang nabayaran niya ako, no?" Pagkasabi nun, agad nagbihi si Carla at nagpaalam sa ina na may pupuntahang racket. Pumayag naman ito at sinabing wag siyang magpapagabi. Sabay na silang umalis ni Agnes. Tumuloy ito sa trabaho at siya naman ay sa bayan ng San Joaquin kung saan matatagpuan ang address na iyon ng binata. "Hoy," bati agad ni RJ kay Carla na kiming pumasok sa kanyang opisina. Nakasuot ito ng skinny jeans na hapit sa mahubog na bewang at hapit na shirt kaya lalong na-enhance ang kaseksihan ng dalaga. "Pinapapunta mo daw ako. Magbabayad ka na ba sa kakanin ko?" Diretsyong tanong ni Carla. Ayaw niyang magpaligoy-ligoy. Hapon na tuuwi pa siya. Gusto niyang magpahinga. "Ikaw naman, masyado kang nagmamadali." Tinignan siya nito at kung bakit ay may bumundol na kaba sa dibdib ni Carla. Kakaibang kaba. Lalo at pumwesto ito sa kanyang likuran at parang may kiliti siyang naramdaman sa kanyang batok. Nang napalingon ay mainit na hininga ng binata ang sumalubong sa kanya. Sa gulat ay muntik na siyang mabuwal kundi naging maagap ang mga bisig ng lalaki na pumulupot sa kanya. Nag-init ang magkabilang pisngi ni Carla sa unang pagkakataong may yumapos sa kanya. Bakit napakainit naman yata ng katawan nito bukod sa para itong naligo sa pabango? Para siyang nahipnotismo sa gwapong lalaki. May sa demonyo ata ito dahil may kapangyarihan itong maparalisa ang kanyang katawan. Ramdam ni Carla ang paninigas niya. Humihiyaw ang kanyang utak. Pinagkakanulo iyon ng katawang lupa niya dahil gustong-gusto ni Carla ang pakiramdam ng mga bisig ni RJ. "Diyos ko, ayoko pang lumunok ng patola." Bulong ng hitad niyang utak. Tumikhim ang lalaki kaya parang napahiya si Carla at agad tumayo ng tuwid. Lumapit sa sulok kung saan malayo sa lalaking mapang-akit. "Ano bang sadya mo, Mr. Villaraza? Nagmamadali kasi talaga ako." Humahalukip-kip siya sa gilid. "RJ na lang ang itawag mo sa akin. Masyado kang formal." Nilapitan na naman siya nito at sa pagkagulat niya, iginiya siya ng lalaki sa isang silya. Bakit ba napakainit sa loob ng opisina nito? Pati kilikili niya pinagpapawisan. At teka lang, bakit ba panay ang hawak nito sa kanya? Close ba sila? "Hindi mo na ako kailangang hawakan.
Sige RJ, kung yan ang gusto mo. Wala namang nakakatawa sa sinabi niya, pero narinig niya itong tumawa. Nagpapakyut ba ito? Dahil kung oo, tumalab yun sa kanya. Umikot ang lalaki sa mesa at umupo sa silyang katapat niya. Salamat, may offer ako sa'yo at umaasang hindi mo tatanggihan, Carla. Tuwid itong tumitig sa kanya. Offer? Ano naman yun? Ramdam ni Carla ang mainit na titig nito na tila ba tumatagos sa kanya mga buto. I want to take you out for dinner tonight. Tsaka ako sasabihin sa iyo ang offer ko. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip na umiwas ng tingin dito. Pero ramdam niya iyong pagbaba ng titig ni RJ sa dibdib niya. 2 oras ang lumipas, nasa bahay na si Carla at pinag-iisipan ng sinabi ni RJ. Hindi naman kasi siya nito hinayaang tumanggi. Bagkus ay sinabing 7:00 ay susunduin siya. Ano bang nangyayari, Carla? At para kang kitikiti dyan at di ka mapakali. Puna ng kanyang ina. Pabalik-balik nga naman kasi siya sa pinakasala ng kanilang bahay. Wala po, inay. Pagkasabi umupo siya na tumingin dito. Inay, may pupuntahan nga po pala ako mamaya. Gabi na, rumarakit ka pa? Nagsinungaling na lamang si Carla na raket nga ang pupuntahan niya. Kaya pinayagan siya ng ina at sinabing wag masyadong magpapagabi. Alam naman kasi ng ina na lahat gagawin niya para makaipon ng pera na gagamitin nila sa nakakulong na ama. Totoo naman kasi, lahat na ay pinapasok niya. Sana nga lang magustuhan niya ang offer na sinasabi ni RJ. Bago mag 7:00, bihis na si Carla. Simpleng bulaklaking bestida lang ang suot niya. Wala naman kasi siyang mamahaling isusuot. Sakto naman ang dating ni RJ at nasa labas na siya ng bahay. Bumaba ito para pagbuksan siya. Sa oras na iyon, nasa kwarto na ang inay niya kaya hindi na nagpaalam si Carla. Sa kotse pa lang, kabado na ang dalaga. Sino bang hindi kakabahan kung ganito kagwapo ang nasa driver seat? Tingin pa lang nawawala na siya sa sarili. Panay ang sulyap nito sa kanya. Siya naman ay pinagmamasdan ng bawat kilos nito sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit nasa daan siya nakatingin. Habang ang isip niya, abala sa lalaki. Kumain ka na. Wika ni RJ habang nakatitig sa kanya. May mga pagkaing nasa mesa. Pero bakit parang mas interesado siya sa offer nito or sa ibabayad ni RJ sa nasira niyang kakanin? Salamat pero hindi naman ako gutom. Pwede bang sabihin mo na lang yung sadya mo? Mamaya ako sasabihin, okay? Hindi na namilit pa si Carla at napilitang kumain. Tinikman niya na ang mga in-order nitong masasarap na putahe. Matapos nilang kumain, may kinuha itong papel at pinirmahan bago inilapag sa ibabaw ng mesa. Padaus-dos nitong inilapit sa kanya, habang siya naman nakasunod ang tingin sa papel na iyon na tseke pala't naglalaman ng 500,000 piso. Nang hina siya sa halagang nabasa sa papel na yun na para sa kakanin na nagkakahalaga lang naman ng 500, bakit sobra-sobra naman yata ang ibinayad nito sa kanya? Teka lang, hindi ko matatanggap lahat yan. 500 lang ang kakanin ko. Inutang ko pa kasi yun kay Agnes. Hindi yan para sa kakanin, Carla, kundi para sa isang gabi mo. Gusto kitang makasama magdamag. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Walang pag-aalangang sabi nito sa kanya. At hindi siya mangmang para hindi iyon maintindihan. Nag-init bigla ang bumbunan ni Carla at tumayo ang kanyang nakatagong sungay. Bago mabilis na umigkas ang isang palad. Lagapak lang naman ang mukha ni RJ matapos iabot ang tseke na naglalaman ng 500,000 piso. Tapos na silang kumain ng dalaga kaya pinormahan niya ito para sa isang gabi nila sa halagang iyon at hindi niya akalain ang magiging reaksyon nito sa kanya. Tigagal si RJ nang makita ang sakit na gumuhit sa mga mata ni Carla. Namula ang magkabilang pisngi at rumihistro sa mga mata ang matinding galit. Alam niya sa sariling hindi siya nito kayang tanggihan. Sa gwapo niyang ito, imposible yun. Para sa kanya naman, okay lang kapag umayaw ang babae. Madali para sa kanyang i-offer yun sa iba. Ganoon ang tumatakbo sa isip ni RJ habang binabayaran ito. Pero hoping na pumayag. Ang tindi nga kasi ng epekto sa kanya ng babaeng ito. Ewan ba't ang dami namang babae pero natakam siya sa isang to. Ganyan ba talaga kayong mayayaman ha, RJ? Kaming mahihirap, tingin niyo sa amin bayaran? Bumulwak ang luha nito habang sumisigaw. Dahil dito, naagaw ni Carla ang atensyon ng mga nasa loob ng restaurant. Nakadama naman siya ng hiya.
Mabilis niyang hinawakan sa braso ang babae at dinala sa labas ng restaurant. Maraming nakakakilala sa kanya at hindi niya matatanggap ang kahihiyang yun. Bitiwan mo nga ako. Okay, fine. Kung ayaw mo, madali lang namang tumanggi. Hindi ko ugaling mamilit ng tao, Carla. Tama bang sampalin mo ko sa harapan ng maraming tao? Gigil na saad ni RJ pagdating nila sa labas ng restaurant. Ah, ganun. Paano naman ang kahihiyan ko, Mr. Villaraza? Dahil ba mayaman ka't ako mahirap lang? Okay lang sa'yo na mapahiya ko? Alam mo, kanina, akala ko iba ka sa kanila. Buong akala ko mabuting tao ka at hindi ganun kaliit ang tingin mo sa akin. Pero nagkamali ako. Katulad ka ng iba. Duro ni Carla kay RJ na puno ng hinanakit. Kulang na lang hangaan niya ang lalaki sa sobrang gwapo nito. Pero disappointed siya ngayon. Sana pala hindi na lang siya sumama. Pwede ba, Carla, sumakay ka na sa kotse? Sa loob na tayo mag-usap, halika na. Nang akmang hawakan ni RJ ang babae, nagpumiglas ito. Bitiwan mo nga ako. Ito ang tandaan mo. Pinagsisisihan kong nag-cross ang landas natin. Galit ako sa'yo. Sa pagwawala ni Carla, makailang beses tumama sa mukha ni RJ ang palad nito kaya naaasar na rin ang lalaki. Binuhat niya ang dalaga pasakay sa kanyang balikat na parang sako upang dalhin sa kotse. Nagkakakawag naman ang mga paa ni Carla at humihingi ng saklolo. Ang iba'y napapatingin sa kanila pero wala namang naglakas loob mga elam nang sabihing girlfriend ang kanyang kasama. Lalong nag-hysterical si Carla nang tuluyang maipasok ni RJ sa loob ng sasakyan. Pakiramdam niya ngayon, may gagawing hindi maganda ang lalaki. Kailangan niya makalabas sa loob ng kotse nito. Pero malakas ang lalaki, ni hindi man lang nangalahati ang lakas niya. Pigil siya nito sa dalawang kamay. Carla, pwede bang pag-usapan natin to? Kumalma ka nga, wala akong gagawin sa'yo. Pakiusap ni RJ. Humahangos ito habang pigil siya sa dalawang kamay. Titigil lang ako kung hahayaan mo kung lumabas sa kotse mo. Iuwi kita pero mag-usap muna tayo please. Ayokong may makakaalam na iba rito. Lalo na sina daddy at mommy, please. Makinig ka sa akin. Ayoko, Mr. Villaraza. Bastos ka, walang modo. Bitiwan mo ako. At sa pagpupumiglas ni Carla ay lalo lamang siyang napasiksik sa loob ng kotse. Halos nakadagan na sa kanya ang lalaki kaya lalo siyang naghumiyaw. Gustong mapamura ni RJ sa inis. Natutulili siya sa sigaw ng babae. Ayaw nitong kumalma kahit anong sabihin niya. Pero hindi niya hinayaang makalabas ng kotse si Carla. Bagkus, dinala ito sa kondo niya sa Maynila. Doon sila mag-uusap ng maayos at hindi niya ito iuuwi hanggat hindi nakikipag-usap ng maayos sa kanya. Batid ni Carla na nasa Maynila na sila ni RJ dahil sa matataas na gusaling bumungad sa kanila. Halos 5 oras na rin silang nagbabiyahe. San mo ko dadalhin? Ididimanda kita, RJ. Ipapakulong kita kapag may ginawa ka sa akin. Tandaan mo yan. Buksan mo to. Tahimik na nagmamaneho lamang si RJ at hindi pinapansin ng maingay na dalaga. Kanina pa nito kinakalampag at inis buksan ang bintana ng kotse. Pero dahil nakalaki yun, walang magawa ang babae. Isa pa tinted ang sasakyan kaya walang makakapansin dito. Nakikita niyang habang palapit sila ng palapit sa kanyang kondo, ay nagiging maingay ito't kulang na lang sabunutan siya sa matinding galit ni Carla. Hindi siya makapaniwala sa babaeng to. Tingin kasi sa kanya ay rapist at killer. Sa gwapo niyang ito pagkakamala nitong killer. Hindi ba nito alam na kaya niyang kumuha ng babae sa isang kindat lang? Ano kung hindi niya maangkin si Carla? Bitiwan mo nga ako, marunong akong maglakad na mag-isa. Habang papasok sa kanyang kondo ay saad nito. Ginala nito ang paningin sa loob ng kanyang kondo pagpasok nila na nahihintakutan bago siya tiningnan. Excuse me, wag mo kong tignan na parang isang rapist. Kailanman wala akong babaeng pinilit na madala sa kama. Kundi silang nagsusumamo na paligayahin ko. Inis niyang wika sa babae na hinubad ang coat. Kung wala kang balak na masama sa akin, bakit mo ko dinala dito, Aber? Napahilamos siya. To shut your mouth. Tugon niyang iniwan ito sa sala at nagtungo sa kanyang kusina at kumuha ng beer in can sa ref. Baka sakali lang mawala ang init ng ulo niya sa babaeng to. Kailangan niyang lumamig ang pakiramdam. Anong gagawin mo? Sinundan siya nito hanggang sa kusina. Takot na takot. Hindi niya ito sinagot. Bagkus ay nagbukas ng ref at kumuha ng inumin. Natigil ito't pinanood siyang umiinom. Nang maubos ang laman ng lata, pabato niyang inihagis iyon sa trash bin bago kumuha ulit ng isa pa.
Ayoko. Lalasingin mo ko para makuha ang nais mo. Asik nito nang alukin niya. Nananatiling galit pa rin. Saan ba ito kumukuha ng enerhiya para mapanatili ang galit? Wala naman siyang ginagawang masama. Umiling na lang siya at lumagok ulit. Alam na alam ko yung mga style ninyong mga lalaki. Gusto ko lang sabihin sa iyo, RJ, may wala pang lalaking humahawak sa kamay ko. Virgin pa to. At hindi ako basta-basta nagpapauto sa mga katulad ninyong makapangyarihan sa pera. Napamura siya sa isipan nang sabihin iyon ng dalaga. Obviously, virgin pa nga ito. Alam niya sa babae ang hindi pa nagagalaw ng isang lalaki. Tuloy ay napatitig siya sa babaeng walang kapagurang kumuda. Siguro dahil sa alak na nasa katawan niya, nagiinit ang kanyang pakiramdam. Gusto niyang lapitan si Carla at kuyumusin ang halikang mga labi nito para tumigil, pero mas piniling iwan ito at magtungo sa kanyang kwarto. Maliligo siya para naman mahimasmasan sa nais na gawin. Naiwan si Carla sa kusina at agad sinundan ng binata na nagtungo sa sala. Tumuloy ito sa kwarto na hindi siya sinagot. Nagmamadali niyang pinihit ang seradora ng pinto para takasan ng lalaki. Pero natigagal siya nang hindi malaman kung paano bubuksan ang nakasarang pinto. Kanina bago sila pumasok, may card itong ginamit sa pinto. Tsak niyang iyon lang din na makakapagbukas ng pintuan. At nakita niyang isinuksok ni RJ sa pants nito kanina. At ngayon, kukunin niya ang kulay itim nitong card. Sinundan niya ito ng tingin sa pinasukang kwarto. No way, hindi siya papasok sa kwartong yun. Ano na lang ang iisipin nito? Pero paano siya makakaalis sa lugar na yun kung hindi niya bubuksan ang pintuan? Pinihit niya ang seradora. Namangha pa si Carla nang mabuksan ang pinto. Maliit na ilaw mula sa kisame ang nagbibigay tanglaw sa malawak na kwarto. Wala ang lalaki at may ingay siyang naririnig mula sa banyo. Kinabahan siya habang hinahagilap ang card na ginamit ni RJ kanina. Nag-aalala na baka lumabas ng banyo ang lalaki at maaabutan siya sa loob. Habang hinahagilap ang pants nito ay bumukas ang pinto ng banyo kaya nanigas si Carla sa kinatatayuan niya. Ito ba ang hinahanap mo? Boses na nagpaigtad sa kanya. Matik na napalingon sa nagsalita at nanlaki ang kanyang mga mata. Natuon ang kanyang paningin sa lalaking may matipunong dibdib pababa sa mabatong tiyan nito at sa malaking bukol sa harapan ng lalaki. Kinilabutan siya nang humakbang ito palapit sa kanya. Nangatog ang kanyang tuhod. Ang bango ni RJ at may mapang-akit na mga mata. Nakabalabal lamang ng puting tuwalya ang kalahating parte ng katawan nito. Bukod doon ay wala na. Ni hindi alam kung may pang-ilalim. Basa ang buhok na tumutulo pa. Sa takot na kung anong gawin sa kanya, ay nagkukumahog siyang inago sa kamay nito ang hawak na card at ang plano tumakbo palabas sa kwarto. Ang kaso'y bago niya naagaw ang card, aksidenteng na slide shot na pahawak sa lalaki. Mabilis din siyang niyakap nito bago siya matumba, kaya nagmistula silang magkayakap at napatitig sa isa't isa. Hindi maiwasan ni Carlang mapatitig sa lalaki habang nabablangko ang utak. Salamat na lang din dahil hindi ganoon karumi ang utak niya. Kaya niyang magkontrol. Agad itinulak ang lalaki at nagkukumahog na lumabas sa silid. Kinalimutan niya na lang ang kanyang pakay at baka V-card niya ang maibigay sa lalaki. Naiwang napapangiti si RJ. Ang cute lang ng reaksyon ng dalaga. Hindi talaga nagsisinungaling ang mga mata nito sa nakikita. Bakit hindi? Isang plano ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya mamadaliin si Carla para mapapayag sa plano niyang madala ito sa kama. Bagkus ay liligawan ito hanggang sa ito na mismo ang bumigay sa kanya. As in, Bes? Nililigawan ka ni... Ibiniti nito ang sasabihin at hinawakan na magkabilang pisngi at tumili ng pagkalakas-lakas na may kahalong kilig. Tila ba nababalo itong gustong mangisay? Inirapan niya ito. Sabado iyon at dahil dinalaw ng kaibigan ng magulang, dinalaw na rin siya. Tapos ano Bes, sinagot mo na? Mas excited nitong tanong. Napabuntong hininga si Carla. Pagkagaling nila noon sa condo unit ng lalaki, nagsabi itong manliligaw sa kanya. Pero hindi siya natutuwa dahil batid niyang may ibang pakay ang lalaki. Bakit kung hindi siya nito naisikama? Liligawan ba siya ng lalaki? Siyempre hindi. Wala akong balak na sagutin siya, Bes. Alam ko naman na hindi kami bagay. Isa siyang Villaraza at ako. Ewan kung bakit may kirot siyang naramdaman sa puso na kailanman ang mahirap na katulad niya hindi nababagay sa lalaking mayaman. Ano ka ba?
Hindi kaya ganun sina Madam Emalo at Sir Ricardo. Hindi sila mga mata pobre kahit na mayayaman sila. At eto pa bes, hindi ang tipo ni Sir RJ ang manliligaw sa isang babae para sa wala lang. Ang gwapo kaya niyan, ang daming babae nagkakandara pa. Pero hindi siya kumbinsido. Kung alam lang ni Agnes kung paano siya nito inalok ng pera, maikama lang siya. Oo nga't gwapo ito na ikinatatakot niya. What if mahulog ang kanyang loob sa lalaki? Makuha nito ang nais pagkatapos ay iwanan lang siya. Hindi tuloy siya makatulog magdamag kakaisip kay RJ at sa panliligaw nito. Kaya nagising siyang inaantok pa kinabukasan, alas 7 ng umaga. Wala naman siyang tinda ngayon dahil linggo't araw ng pahinga. Balak niyang magsimba kapag ganito. "Inay!" Tawag niya sa ina paglabas ng kwarto na kinukusot pa ang mga mata. Pero nahinto ang kanyang paglalakad at napatulala pagkakita sa panauhin ng ina. Nanlalaki ang kanyang mata't napatalikod dahil si RJ ang nakaupo sa maliit nilang sofa. Hiyang-hiya sa sarili dahil sa manipis na suot. "Good morning, babe." Bati ng baritonong boses at mahinang tumatawa. Nilingon niya ito at pinukol ng masamang tingin. "Ano daw, babe?" Dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto at nagbihis ng malaking t-shirt at mahabang pajama bago muling lumabas. Naroon pa rin si RJ at nananatiling nakangiti. Hilaw niya itong initian at walang imik na nilagpasan nito. "Anak, buti naman at gising ka na. Kanina pa yan si Sir RJ at inaantay ka. May lakad daw kayong dalawa." Sabi ni inay habang naghihilamos siya ng muka. Hindi siya tumugon. "Anak, hindi sa gustong panghimasukan kita. Pero alam naman nating mayaman ng mga Villaraza. Ayokong dumating ang araw na umiiyak ka. Kaya ngayon pa lang gusto kong iwasan mo si Sir RJ. Kung magmamahal ka, yung mga katulad lang natin." Sabi ng kanyang ina nang hindi siya umimik. Siguro nga'y nahalata din ni inay sa kilos ni RJ na hindi ito seryoso sa panliligaw sa kanya. "Okay po, inay." Matapos maghilamos at mag-toothbrush, lumabas na siya ng kusina at tinungo si RJ. "Pumapayag na ako sa alok mo, RJ." Mahinang saad niya na siniguradong hindi maririnig ng kanyang ina. Nakaupo siya sa tabi nito at nakatingin sa lalaki. Kinakabahan. Pinag-isipan niyang mabuti kagabi ang desisyon niyang ito. Wala naman ding pagkakaiba kung patatagalin pa niya. Isa pa pareho silang makikinabang ni RJ. Sa halagang 500,000 piso, may lalabas niya ang kanyang ama at maipapaayos nila ang kanilang bahay na idinadapa ng malalakas na bagyo. Pagkatapos nito ay tinitigan siya ng lalaki. Gagawin niya ang bagay na ito habang hindi pa nahuhulog ang loob niya sa lalaki. Mas mahihirapan siya na kung kailan hindi niya na kayang mawala ang lalaki. Tsaka siya papayag sa alok ni RJ. Sa sinabi niya, nakita niyang gumalaw ang panga nito sa pagkagulat habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nag-apoy bigla ang mga matang yun. Apoy ng pagnanasa. "Talaga?" Ginanap kaagad ni RJ ang kanyang palad. "Oo, mamayang gabi." Siya na rin ang nag-appoint ng oras nila ni RJ. Mag-aalibay na lang siya sa ina. Tutal ay linggo ngayon, sasabihin niyang mamamasyal lamang sila. "Okay, susunduin kita mamaya. Salamat, Carla." Sabi nito bago nagpaalam sa kanya. Sa sobrang saya ni RJ, pakanta-kanta pa itong lumabas ng bahay na tinungo ang kanyang kotse. Sinasabi na nga ba niya, ito ang unang bibigay sa kanya. Yes! Bulong ng isip niya at excited sa kaganapan para sa kanila ni Carla mamayang gabi. "Anong ganap? Mukhang masaya ka." Salubong sa kanya ni Deo pagpasok sa bahay. Nakaupo ito sa sofa. Palibhasa linggo kaya naiipon sila sa loob ng bahay. "Sinagot na ako ni Carla." Pagsisinungaling ni RJ. "Alin? Yung babaeng nagtitinda ng kakanin? Kalat na kalat sa San Joaquin, bro." Hindi naman ang iinsulto ang tono nito sa pagbanggit tungkol sa kung sino si Carla. Tila naniniguro lang. Hindi rin naman nagtataka si RJ. Maraming mata sa paligid. Maimpluwensya ang mga Villaraza. Baka pati mami at daddy niya alam na rin ang tungkol sa panunuyo niya sa babaeng gustong madala sa kama. And so, anong masama kung simpleng babae lang ang gusto ko? "Gusto mong alin, bro? Gustong ikama or gustong companion?" Hindi nakaimik si RJ na sinamantala ni Deo. "Kilala yata kita. Kawawa lang yung dadaan sa mga kamay mo. Pero syempre hindi naman kita pakikialamanan." Tumayo ito't iniwan siya. Pinanonood niya ito sa pag-akyat sa hagdan. Nilingon siya ni Deo bago nagtuloy-tuloy sa taas na tinungo ang kwarto. Nagkibit balikat na lang. Hindi hamak na mas masahol pa si Jake sa kanya.
Bunso pa yun. Si Deo lang yatang walang kalukuhan. Pero sa bagay hindi naman sila palaging magkasama. Anong alam niya sa lakad nito? Pero excited na siya para sa mamayang gabi nila ni Carla. Ilang oras na lang makukuha na niya ang gusto. Paglabas ni Inay sa kusina, nagtataka itong napatingin sa kanya kung bakit wala na si RJ. Mamamasyal daw kami mamaya, Inay. Promise, last na naming pagkikita to. Tatapatin ko na siya pagkatapos. Halika, kumain na tayo. Linggo ngayon, dadalawin ko ang ama mo sa kulungan. Dadalhan ko na rin ang pagkain. Sabi nitong malungkot na bumalik sa kusina. Sasama po ko, Inay. Hapon pa naman ang lakad namin ni RJ. Oo, sige. Nga pala anak, nakausap ko si Tita Laarni mo. Naghahanap ng assistant ang kaibigan niya sa flower shop. 3,000 ang umpisa. Kapag nagustuhan kay magdadagdag pa ng sahod. Hindi sa pinagtutulakan kita anak. Pero ito lang ang paraan para mailabas si Fernan sa kulungan. Okay ba sa'yo? Tanong ni Inay habang kasalukuyan silang kumakain. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Sa araw na iyon, dinalaw nila ng kanyang ina ang ama sa kulungan. Parang nadudurog ang puso niya habang nag-uusap ang inay at itay niya tungkol sa kaso. Kahit hindi magsalita ang kanyang ama tungkol sa pagtitiis nito sa loob, ay ramdam ni Carla ang hirap ng ama. Kaya nga nais niya na itong lumaya. Ito rin ang nagtulak sa kanya upang ituloy ang paraang naisip na makalaya ang ama. Ano man ang naging desisyon para mamayang gabi, hinding-hindi niya iyon pagsisisihan. Kamusta ka na anak? Tanong sa kanya ng ama matapos mag-usap ang mag-asawa. Naawa niya itong tiningnan. Eto, okay naman ako itay. Huwag mo kaming alalahanin ni Inay sa labas. Pilit niyang umiti kahit naiiyak sa awa na nararamdaman para sa ama. Mainit sa kulungan, masikip at mabaho. Yun ang tinitiis ng kanyang ama pero hindi nito magawang magreklamo. Pasensya ka na anak. Basta ikaw na munang bahala sa ina mo ha. Mahal ko kayo pareho. Niyakap pa sila nitong dalawa na halatang miss na miss. Hindi nga napigilan ni Inay na mapaiyak. Are you sure? Gusto mong gawin to? Paninigurong tanong ni RJ sa kanya nang sunduin siya kinahaponan. Sakay na siya ng kotse ng binata pabalik sa kondo. Ang totoo'y kabado siya pero pilit nilalabanan ni Carla ang kanyang nararamdaman. Handa na nga ba siya? Tumango na lamang si Carla. May pakiusap sana ako sa iyo, RJ. Ayoko makarating ito kay Inay. Nginitian siya nito ng matamis matapos lingunin. Same, Carla. Ayoko ding makarating ito sa kahit na kanino. Katahimikan na muli ang namagitan sa kanila. Inaliw na lamang ang sarili sa panunood ng mga ilaw sa labas ng mga nadadaanan nilang matataas na gusali pagpasok nila sa kamay nilaan. Kasabay ang kahuggagang nararamdaman. Itay, para sa ito. Para sa iyo ang gagawin kong to. Bulong sa isip ni Carla. Pagdating nila sa kondo ni RJ ay nagpa-deliver kaagad ito ng makakain nila. Dinner for two with candlelight. Hindi alam ni Carla kung bakit kailangan may ganoon pang ganap sa pagitan nilang dalawa. Maghihiwalay naman sila pagkatapos pero hindi na lamang siya nagreklamo. Ang akala nga niya pagdating nila ni RJ sa kondo nito, gagalawin siya agad. Bago naman sila umalis kanina ay handa na siya. Nilinis niya na ang kasulok-sulukan ng kanyang katawan. Sinigurong malinis at mabango para masulit ang ibabayad nito sa kanya na 500,000 piso. Nang matapos silang kumain, naglabas siya ng papel upang magpapirma kay RJ. Napakunot noo ang lalaki nang iyon ay mabasa. Nakasaad sa sulat kamay niya sa papel na iyon na hindi na magpapakita pa sa kanya ang lalaki kahit kailan. Natawa pa ito sa kanya. Do I really need to sign it? Sinundan nito iyon ng nakakalokong tawa. Gusto ko lang malinaw ang usapan natin, RJ. Alam kong mayaman ka at baliwala sa iyo ang lahat ng to. Pero sa aming mahihirap, dangal lang ang meron kami. Gustong mabasag ang boses ni Carla, pero nilabanan niyang wag mapaiyak. Okay, wika nito at pinirmahan sa baba ang kanilang kasunduan. Pagkatapos ay nagpaalam itong maliligo muna. Naiwan siyang nilalamig sa loob ng kwarto ni RJ. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib, lalo na nang marinig niya ang pagpatay ng shower sa banyo. Nangangahulugan lang yun na tapos nang maligo ang binata. Kalaunan ay bumukas na ang pintuan kasabay ang paglabas ng binata sa banyo. Pumwesto siya sa dulong bahagi ng kama. Sa dilim ay pareho silang nakatitig sa isa't isa. Nagsimula siyang kumilos at isa-isang kinalas
ang kanyang mga sagabal habang nakatitig sa walang kapintasang kabuuan ng mala Adonis nitong katawan. Para siyang timang na sinundan ng tingin ng butil ng tubig na dumadaloy sa matipuno nitong dibdib, pababa sa malapandisal nitong tiyan. Nag-aapoy ang kanyang pakiramdam. Natatakot sa magiging kaganapan sa pagitan nila ni RJ. Handa na nga ba siya? Hinahalongkat pa lamang niya ang sagot sa kanyang utak nang may bisig na yumapos sa kanyang bewang. Carla? Anas ng lalaki sa malalim na boses. Napalunok siya nang iangat nito ang kanyang muka gamit ang daliri ng lalaki upang magtama ang kanilang mga mata. Blanko ang isip niya habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Napasinghap siya nang hawakan nito ang pang-ibabang labi niya gamit ang hinlalaki nito. Hindi man sinasadya ay naghatid iyon ng kiliti sa kanyang sistema. Napalitan ng excitement ang takot na nararamdaman niya. Sa puntong iyon, tila ba handa na siya? Oo nga pala, expert si RJ sa mga babae. Sa labi na rin ito mismo nang galing ang mga katagang kaya nitong dalhin ng babae sa kama ng isang kindat lang. Sa isipang iyon ay nasaktan siya, pero iyon ang totoo. Bahagya siya nitong binitiwan upang tanggalin ang nakabalabal sa katawan ng lalaki. Doon bumulaga sa kanyang paningin ang isang bagay na ngayon niya lamang nakita. Ngumiti ito bago muli siyang niyakap at tuluyang siniil ng halik sa labi. Kamusta ka na dyan, anak? Tanong ni inay sa kabilang linya. 1 linggo na siyang nagtatrabaho noon sa flower shop ni Ma'am Marisa, kaibigan ng kanyang tita La Arnie. Pagkatapos kasi nang nangyari sa kanila ni RJ, pumayag siya sa trabahong iniaalok ng kanyang tiyahin. Mabait naman sa kanyang among si Marisa. Kasundong-kasundo pa nga niyang anak nitong babae na si Gemma. Palibhasa ay pareho silang dalaga. Mabuti naman kung ganoon. Wika nito nang sabihing okay siya. Siya nga pala, natanggap ko na ang padala mong pera at inaasikaso ko na ang kaso ng itay mo. Matanong ko lang anak, saan ka ba kumuha ng 50,000? Bumali lamang po ko inay sa amo ko. Gusto ko lang na makalaya si itay. Basta pagtatrabahuhan ko na lamang yan ng mabuti para mabayaran. Pagsisinungaling niya dahil pera iyon ni RJ. Alam niya kasi na magtataka ito, kaya bago niya ibigay ang pera, ay masiguradong maidadahilan siya. Napahikbi ito sa kabilang linya. Salamat anak, ayoko mang malayo ka pero wala akong magawa. So si inay talaga best actress. Malaki na ako, dapat lang naman na tumulong ako sa inyo. Pilit niyang pinasasaya ang boses at dinaan sa biro. Ikaw talaga, kaya lalo kitang namimiss. Palagi mong iingatan ang sarili mo dyan anak. Ikamusta mo na lang ako sa tita mo pag nagkita kayo at babalitaan kita sakaling makalaya ang itay mo. Mahal kita anak. Napabuntong hininga si Carla nang maibaba ang linya bago muling ibinalik ang atensyon sa trabaho. Lumipas pa ang 1 buwan. Bagaman abala sa maghapong trabaho si Carla, panakanakang sumasagi sa isipan niya si RJ. Pero agad din namang iwinawaksi. Walang rason para mag-aksesya ng panahong isipin ito. Pareho naman nilang nakuha ang gusto. Siya pera at si RJ naman ang kanyang virginity. Yun nga lang pati puso niya ata. Nakuha rin ng lalaki kaya talo siya. Katulad na lang sa gabing yun ay naiisip na naman niya ito. Alam niya sa sarili na minsan hindi siya maiisip pa ng lalaki. Baka nga nasa ibang kandungan na ito ngayon. Naroon ang pagnanais na i-text si Agnes para makibalita kay RJ. Subalit hindi nito alam ang tungkol sa naganap sa kanila ng amo. Kaya para ano? Inis niyang tinakpan na lamang ng unan ang kanyang muka upang makatulog dahil maaga siyang gigising bukas. Tingin mo bagay sa akin to Carla? Isang hapon ay tanong sa kanya ni Gemma. Nasa dress shop sila ngayon. Nakailang sukat na ang babae ng mga damit na babagay dito para sa dadalawang party ng kaibigan nito mamayang gabi. Umiling siya matapos pasadahan ng tingin ng suot nitong long gown. Masyadong mahaba ang slit sa harapan at halos nasisilip na ang bukana ng panty kaya inayawan niya. Sure ka, hindi bagay? Alam mo Carla, sumama ka kaya mamayang gabi. Maipakikilala ko sa iyo para magka-love life ka na. Habang hinuhubad ang isinukat na damit sa fitting room ay sabi nito, Ayoko, matutulog na lang ako kaysa umattend sa ganyan. Kasi naman napakaseryoso mo sa buhay. Ako na ngang bahalang magpaalam kay mami basta isasama kita. Lumabas ito ng fitting room, bitbit ang isinukat na damit at naghagilap ng ibang damit
at sa kanya naman ipinasukat. Ayoko nga, Gemma. Maaga ang pasok ko bukas. Baka mapuyat ako. Habang iniaabot sa kanya ang ipinasusukat na damit. Magtatampo talaga ako sa iyo pag di ka sumama sa akin. Sa totoo lang ayokong pumunta sa party na yun. Kaso mapilit si Asval. Nakairap nitong wika. Sa pagkakaalam niya kaibigan nitong bakla si Asval. Mabait naman at madalas ding pumunta sa flower shop ni na Gemma. Napipilitan naman niyang isinukat ang damit na nais nito at kasya naman sa kanya. Ang lawak pa ng ngiti nito pagkatapos. May kamahalan ng presyo, subalit si Gemma ang nagbayad pagkakitang bagay sa kanya. Dumaan pa sila ng cosmetics at kung ano-anong kolorete sa mukha ang binili. Dito nga lang siya nakakapag-ayos dahil hilig nito ang maglagay ng kung ano-ano at pati siya ay idinadamay. Pati kilay niya ay pinakailamanan na rin ni Gemma. Kinagabihan ay pumayag si Ma'am Marisa na dumalo sila sa party ni Gemma at sinabi lang na wag magtatagal dahil maaga ang pasok niya. Tuwang-tuwa naman si Gemma na pinayagan siya ng ina nito. Lingid sa kaalaman ni Carla na sa gabing yun, muling magtatagpo ang landas nila ni RJ. Iniimbitahan din kasi ni Asval ang pinsang si Marky na kaibigan ng una. Bro, may ipapakilala ko sa'yo. Maganda, sexy, walang tapon. Mag-e-enjoy ka dito. Pagmamalaki ni Marky kay RJ na ang tinutukoy na ipapakilala ay ang kaibigan ni Asval na si Gemma. Ilang babae na rin ang nireto niya kay RJ pero hanggang ngayon wala pa talaga itong girlfriend. Hindi naman interesado si RJ sa babaeng tinutukoy ni Marky. Hanggang ngayon kasi hindi pa mula sa kanyang epekto ni Carla ng isang gabing pagsasama nila. Kung wala nga lang silang kasunduan na hindi na muling magpapakita, baka pinuntahan niya na ito. Nabalitaan pa niya sa kaibigan nitong si Agnes na lumuwas ng Maynila si Carla. Naiinis siyang isipin na parang baliwala lang sa babae ang nangyari. Talaga bang pera lang ang habol nito? Samantalang siya, ngayon lang nangyaring hinahanap ng katawan niya ang isang babae. Hindi lang naman si Carla ang naikama niya, pero tanging ito lang ang virgin. Gusto niya ulit maramdaman sa katawan niya ang ligayang nadama kay Carla noon. Nababaliw na siya sa kakaisip sa dalaga. Pagdating nila sa bahay ng kaibigan nito, ay naagaw ng kanyang atensyon ng magandang dalagang kausap ng isang lalaki sa loob. Carla? Bulong niya. Halika bro, ipapakilala kita kay Asval, sa pinsan ko. Tapik sa kanya ng kaibigan. Hindi siya maaaring magkamali. Si Carla ang nakita niya. Kausap lamang ito kanina ng isang lalaki pero tila ba biglang nawala. Hi! Kumikending ang isang lalaking sumalubong sa kanila na si Asval nga daw. Nabaling ang atensyon niya rito nang ipakilala siya ni Marky. Inaniyahan din kaagad sila sa loob. Hindi man sabihin pero obvious na binabai ito. Halika kayo insan, may ipapakilala kong kaibigan kay RJ. I'm sure magugustuhan mo siya. Pero sa halip na sumunod si RJ, hinanap niya ang babaeng nakita kanina. Marami ang bisita at maingay sa paligid dahil may maharot na tugtog. Sa loob ng bakuran, may mga nagsasayawan. Hindi siya titigil hanggat hindi nakikita si Carla. Samantala si Carla naman, pagkagaling sa banyo, umupo muna sa sofa. Mataas kasi ang takong ng sandal na ipinasuot sa kanya ni Gemma. Mabuti sana kung sanay siya sa ganoon. Pigil na pigil siyang wag matapilok. Nag-enjoy naman siya at halos 2 oras na rin ang lumipas, simula nang dumating sila ni Gemma. Ano bang ginagawa mo dito, Carla? Halika na lumabas tayo, may ipapakilala ko sa'yo. Kalaunan ay biglang pumasok si Gemma. Kakaiba ang kislap ng mga mata nito. Agad siyang hinila sa kamay palabas ng bahay. Teka lang, masakit na kasi tong paa ko. Reklamo niya pero hinila na siya palabas ni Gemma na tumatawa pa. Naroon si Asval at may matangkad na lalaking kausap. Agad din siyang ipinakilala sa pinsan nitong si Marky. Pinsan, si Carla, kaibigan ni Gemma. And Carla, si Marky, pinsan ko. Hi. Kumislap ang mga mata ni Marky na inilahad ang isang kamay kay Carla. Alanganin naman ng dalaga na nakipagkamay sa pinsan ni Asval. Saktong dumating si RJ na natigilan ng masigurong si Carla nga ang nakita niya kanina. Hindi siya nagkamali at hawak pa ni Marky ang kamay ng babae. Malalaki ang hakbang na lumapit siya sa mga ito upang agawin ang palad ng babae mula sa kaibigan. Tila wala kasing balak si Marky na bitiwan ng palad ni Carla. Daig pa nito ang naingkanto.
Natitigilan si Carla sa hindi inaasahang pagsulpot ni RJ sa pagitan nila ni Marky at ngayon hawak na nito ang kanyang palad. Hi, I'm RJ Villaraza. Nice to meet you. Bati nito sa kanya na kunwari, first time nilang nagkakilala, pero dama niya ang pagragasa ng kaba sa kanyang dibdib. Anong ginagawa ng lalaking ito sa birthday ni Asval? Teka lang bro, para ka namang kidlat, bigla ka nalang sumulpot. Carla, pwede ba kitang ayaing sumayaw? Matapos balingan ni Marky ang kaibigan, nilapitan si Carla. Ito naman ang humawak sa kamay ng dalaga at iginiya sa gitna upang isayaw. Sadyang iniiwas ito kay RJ. Susundan sana ni RJ ang dalawa nang maging maagap naman si Gemma. RJ, pabayaan mo na sila. Bagay naman si Marky at Carla. At ikaw, mas bagay tayong dalawa. Come here, let's dance. Nangaakit si Gemma na hinila si RJ sa gitna habang umiindak sa maharot na tugtog. Bagaman hindi interesado si RJ sa kaibigan ni Asval, nagpatianod na lang. Gayunman na kay Carla ang paningin niya. Ngayon lang siya naaasar kay Marky kahit na alam niyang hindi nito sinasadya, kundi nararamdaman niyang may gusto ito kay Carla at hindi niya iyon mapapayagan. Sige, sayaw pa! Sigaw ni Gemma na kanyang kapareha na gumigiling sa kanyang harapan. Tila ngayon lang ata siya hindi nagka-interes sa isang babae. Maganda si Gemma, sexy, makinis at maipinagmamalaking dibdib. Pero si Carla ang gusto niya. Nginitian niya lang ang babae at nagkunwaring nag-e-enjoy na panoorin ito. Pero pinagsisihan niya iyon dahil nang muli niyang sulyapan si Marky at Carla sa kanilang tabi ay wala na. Excuse me, anya kay Gemma. Go ahead, sabi naman ito nang umiti pa. Agad siyang tumalikod upang hanapin si Carla at Marky. Nag-aalala siyang baka anong gawin ng lalaki kay Carla. Mapapatay talaga niya ito. Pasensya ka na Marky, hindi kasi ako sanay sumayaw. Nakangiwi ang labi ni Carla dahil sa masakit na paa. Habang sumasayaw kanina ay natapilok siya or dahil nakatingin siya kay Gemma at RJ. Hindi man sinasadya pero parang may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Alam niyang wala siyang karapatan sa kahit na anong pwedeng maramdaman pero hindi niya maiwasan. Ganun pala talaga kapag nakuha ng isang tao ang bagay na iniingatan mo. Okay ka lang ba? May I check? Matapos siyang iupo sa isang silya, tinignan ni Marky ang kanyang paa. Kahit anong tanggi niya, mapilit ito. Tinanggal nito ang suot na sandal niyang may takong at tinignan ang kanyang paa. Hinilot nito iyon bago ibalik ang sapatos. Maupo ka lang. Kukuha ko sa loob ng gamot. Marky, wag na. Maagap niyang pigil sa lalaki. Salamat na lang, uuwi na rin kami ni Gemma. Pero kararating lang namin. Hindi pa nga tayo gaanong nakakapag-usap. Carla, pwede ko bang makuha ang number mo? Natigilan saglit si Carla sa narinig. Alam na alam niya na ang ganitong style ng mga lalaki. Kukunin ang number, tatawagan, iti-text at makikipag-meet. Pagkatapos ay manliligaw. Marky, pasensya ka na, hindi kasi pwede. Wala talagang balak si Carlang magpaligaw dahil siguro may mahal na siya. Nagtataka itong tinignan siya. Bakit, may boyfriend ka na ba? Oo, mula sa likuran nilang dalawa ang boses na iyon. Kapwa sila na palingon sa pinagmula ng boses. Si RJ iyon at seryosong seryoso. Natawa naman si Marky nang makita si RJ. Habang si Carla, hindi maikurap ang mga mata sa lalaking nasa tabi niya ngayon. Bro naman, panira ka talaga sa diskarte. Angal bigla ni Marky. Bigla siya nitong hinawakan sa kamay. Hindi ako nagbibiro Marky, kaya kung pwede iba na lang ang pormahan mo. Nanatiling seryoso ang mukha ni RJ. Tila hindi naman natuwa ang lalaki sa sinabi ng kaibigan. Para ano? Para ibilang si Carla sa mga babaeng pinaglaruan mo? Kilalang kilala kita bro. Wala kang sineseryoso. Lahat ng babaeng kinakama mo'y parang basahang iniiwan mo lang. Matapos mong dumihan. Kaya pwedeng iba na lang. Madiing saad ni Marky. Tagos sa puso nito ang sinabi ng lalaki dahil tama naman ito. Nasaktan si Carla at nag-walk out. Naiwan niyang nagtatalo si Marky at RJ. Kaya nga ayaw niya nang makita pa ulit ang lalaki. Dahil parang sampal sa kanya ang katotohanan ng iyon. Huwag mo akong husgahan dahil hindi mo pa ako gaanong kilala Marky. May mga nagalaw ako pero ginusto nila yun. Wala akong pinilit. Pero iba si Carla. Espesyal siya. Tugon na lamang ni RJ sa kaibigan at sinundan ng babae.
Habang si Carla ay tinungo si Asval at Gemma para ayain ng umuwi ang kaibigan. Pero naabutan siya ni RJ at mabilis pinigilan sa kamay. Nagulat siya at napatingin dito bago inilipat sa kamay niyang hawak nito. RJ, bitiwan mo ko. Pilit niyang binawi ang palad. Ayaw niyang may makahalata sa mga tao doon na sila ay magkakilala. Ayaw niyang ipahalata sa mga iyon na bayaran siyang babae. Paano kung ayaw ko? RJ, may usapan tayo. Pumirma ka sa kasunduan natin na hindi ka na magpapakita sa akin. Hindi ito sumagot. Bagkus ay pahila siyang dinala sa sasakyan nito na kahit anong pagpupumiglas ni Carla, hindi siya makawala sa hawak ni RJ. Hanggang sa naipasok siya nito sa loob ng kotse. Abot-abot ang kaba ni Carla habang nakatitig sa lalaki. Natatakot siya hindi kay RJ, kundi sa kanyang sarili. Mahal niya ang lalaking to. Baka mariin siyang napapikit, hindi ito pwedeng mangyari. Ang kaso ay mabilis na pinasibad ng lalaki ang kotse matapos siyang kabitan ng seatbelt at umikot sa kabilang bahagi ng kotse. RJ, hindi mo pwedeng gawin to. Sigaw niya nang magsimula itong magmaneho. Nilingon siya at kinindatan ng lalaki. Of course I can. Kasunod noon ay nginitian siya. Para siyang mababaliw sa kinauupuan habang nag-iisip sa binabalak ng lalaki. Pero wala naman siyang choice kundi ang manahimik. Hindi siya pwedeng makalabas sa sasakyan dahil nga nakalaki yun. Maya-maya, nag-ring ang cellphone niya at si Gemma ang tumatawag. Napasulyap siya kay RJ nang bigla nitong habulutin ang kanyang cellphone habang ang isang kamay nito ay nasa manibela. Hello, si RJ to. Kasama ko si Carla. Don't worry, ihahatid ko siya bukas ng maaga. Pagkasabi nito ay pinatay ang kanyang cellphone na hindi man lang hinayaang makapagsalita ang kausap sa kabilang linya. Bago isinuksok ang kanyang cellphone sa bulsa nito. Tsaka ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho at lalo pang binilisan. Bakit mo ko kailangan dalhin dito, RJ? Nag-aalalang tanong ni Carla pagpasok nila sa condo unit nito. Pagkagaling sa birthday party ni Asval, dito siya nito dinala. Nag-overthink siya na baka may mangyari na naman sa kanila ng binata. Matapos maisara ang pinto, mabagal ang naging hakbang nito palapit sa kanya. At sa bawat tunog ng sapatos ng lalaki, mas nagbibigay ng kaba sa kanya. Napaigtad pa siya nang hawakan nito ang magkabilang balikat niya nang tuluyan nitong makalapit. I miss you, Carla. Alam mo bang hinintay ko ang pagkakataong masolo ka ulit? Mainit na hininga ni RJ ang naramdaman niya sa mukha niya. Nakakaliyo. Alam niyang may mali nang yakapin siya ng lalaki. Subalit hindi siya nakaimik at napasinghap nang sinakop kaagad ni RJ ang mga labi niya. Bago pa man siya nakaimik, kasabay nun ay mas mahigpit siyang niyakap. Ito na nga ba ang kinatatakot niya? Ang maulit ang nangyari sa kanila. Dahil sa pangalawang pagkakataon, nagparaya si Carla. Kinabukasan, nagising siyang nakatunghay sa kanyang lalaki na tila ba kanina pa siya pinagmamasdan. Good morning. Nakangiti ang binata. Nangaakit na naman. Sa pagyakap nito, ramdam ni Carla ang pangangailangan nito. Bago pa man makaiwas, nakadagan na ang lalaki sa kanya. RJ, may trabaho pa ako. Umirap ito. Hindi iyon ang nais marinig ni RJ mula sa babae. Oo nga't pinagbigyan siya sa kanyang nais. Nararamdaman ng matamis na pagtugon sa halik niya. Pero kulang, iniiwasan siya ng babae. May nais siyang marinig mula rito. And so, kaya kong bayaran ang buong araw mo. Naiinis niyang tugon. Gusto niyang makasama pa ng matagalang babae. Bumuntong hininga si Carla. Palagi na lang nitong ginagamit ang kapangyarihan sa pera. Itinulak niya ito at mabilis na bumangon. Iniwan ito sa kama at isa-isang pinulot ang mga nagkalat na saplot at tumuloy sa banyo. Gusto niya nang umuwi. Habang naliligo, bigla na lang bumukas ang pinto. Automatic siyang napatakip sa katawan pagkakita sa lalaki. Nalulo na naman ata niya lahat ng sasabihin pagkakita sa kahabaan ng lalaki. Na sa tansya ni Carla ay nasa 12 inches. Kaya naman pala ganun, paano nga ba iyon nagkasya sa kanya? Kinalibutan siya sa naiisip. Tulalang napatingin sa mga mata ng lalaki habang pa-slow mo na lumalapit sa kanya. Kampante itong umiti ng sa muli ang kini ng kanyang mga labi habang naglalakbay ang mga palad. Sa muli, inangkin siya ng walang pagtutol kay Carla. Ang alam niya lang, naliligayahan siya sa bawat pagniniig nila. Matapos nilang maligo ng sabay,
Nag-order ito ng almusal at doon na rin sila kumain. Tsaka siya nagpahatid kay RJ sa bahay ng amo. Nagpumilit pa itong pumasok, ngunit hindi siya pumayag, bagkus sa itinaboy ito pa uwi. Sinadya niyang mas maaga para mauna kay Mama Risa sa shop. Wait, pigil sa kanya ni RJ sa kamay bago pa man siya bumaba ng sasakyan. Kinabig agad siya at walang sawang hinalikan sa labi ng madiin. Dahil sa matamis at nakakalunod nitong halik, ay tanging pagtugon lang ang kayang gawin ni Carla. Hindi siya nito binitiwan hanggat hindi sila parehong naghahabol ng hininga. Susunduin ulit kita mamayang hapon. May pilyong ngiti sa labi nito bago siya tuluyang pinakawalan. Hindi man alam ni Carla kung anong mayroon sa kanila ni RJ, pero dama niya sa sarili ang munting kaligayahan dulot nito. Susundin na muna niya ang tibok ng puso niya ngayon. Pagpasok sa tahimik na kabahayan, tumuloy siya sa kwarto. Nagbihis lang at tumalis na upang magbukas ng flower shop. Naroon na rin ang kasambahay na si Emmy at Arlene. Kala ko talaga type ako ni RJ, pero akalain mo yun, tinalo mo pa ang beauty ko. Ano, kamusta? Kayo na ba ni RJ? Boyfriend mo na ba siya? Masayang tanong sa kanya ni Gemma na tinungo pa siya sa shop ng araw na iyon. Tulog pa ito nang umalis siya kanina sa bahay. Hindi niya alam kung anong oras ito nakauwi kagabi. Umiling siya kaya nandilat ito. Ano yun, magdamag kayo magkasama pero walang ganap? Nagbilang lang kayo ng mga lamok, ganun? Pairap nitong tanong. Hindi niya kasi alam kung anong sasabihin kay Gemma. Walang sila pero ilang beses nang may nangyari sa kanila ni RJ. Nasasaktan man, iyon ang totoo. Pareho kami sa San Joaquin lumaki ni RJ. Magkaibigan talaga kami. Magkaibigan? Okay. Sabi na lang na tila ba hindi kumbinsido. Nagkunwari na lang siyang abala para umiwas sa topic nila ni Gemma. Ayaw niyang pag-usapan ng lalaki. Samantala, mababanaag ang masayang mga ngiti ni RJ simula nang maghiwalay sila ni Carla. Carla, I love you. Mula sa pinto ng kanyang office, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at inilapag ang hawak na dokumento. Kunwari isang punpon ng bulaklak iyon at nakaupo naman si Carla sa mesa. Napangiwi si RJ nang mapagtantong masyadong corny ang kanyang sinabi. Carla, will you marry me? Hanggang sa maisipan niyang mag-propose na lang. Lumuhod pa siya sa harap ng mesa at inilahad ang kamay na kunwari ay naroon ng singsing nang biglang bumukas ang pintuan. Sir? Nagulat ang kanyang sekretarya pagkakita sa kanya. Patay mali siyang tumayo at supladong tinignan ng babae. Hindi ka ba marunong kumatok? Inis niyang tanong dito. Ngumiti naman ito. Okay lang sir, wala po ako nakita. Ibibigay ko lang po sana ito. Lumapit ito sa kanyang mesa at may ipinatong na folder. Nginitian pa siya bago tinungo ang pinto. Magpo-propose na po ulit kayo sir? Mapang-asar nitong sabi at lumabas na. Napapikit si RJ sa hiya. You fired! Sigaw ng binata. Kinahaponan nga ay dumating si RJ upang sunduin si Carla. Sa flower shop pa mismo ito nagpunta nang hindi siya madatnan sa bahay. Ngunit busy ang dalaga, kaya si Gemma muna ang humarap sa binata. Habang abala, ay tanaw ni Carla ang masayang pakikipag-usap ni Gemma kay RJ. Nakaupo pareho ang dalawa sa waiting chair at kung paano masayang nakikipag-usap si Gemma, ganoon din si RJ, bagaman panay ang sulyap nito sa kanya. Kita niya ang madalas na paghampas ni Gemma sa braso ng binata habang tumatawa. Napatingin siya sa dalawa. Ramdam niyang masaya si Gemma habang kausap ang lalaki. At hindi niya mawari ang nararamdaman niya. Tila nagsiselos pero hindi dapat. Nang akmang lilingon sa kanyang gawi si RJ, binawi niya ang tingin sa dalawa. Gabi na kaya nag-prepare na siyang magsara ng shop. Halos maghapong nagtambay doon si Gemma at hindi ito dumalaw sa kabilang branch kung saan ang ina nito nag-aasikaso. Matapos makapagsara, nagpaalam kaagad siya sa babae na uuwi na dahil masama ang kanyang pakiramdam. Hindi niya maunawaan kung dahil nagsiselo siya, kaya para siyang nangihina at nais na lang matulog ng maaga. Carla, wait. Habol sa kanya ni RJ pero pinigilan ito ni Gemma. Mabuti pa, samahan mo na lang ako RJ, halika na. Sabay hila sa lalaki patungong sasakyan. Bye Carla, ako nang bahala sa kaibigan mo. Pahabol pa nito kay Carla kaya natitigilan ng babae. Halatang halata na may pagtingin talaga ito kay RJ kahit na hindi ito magsalita. Sa gilid ng kanyang mga mata, sinundan niya ng tingin ang kotse ni Gemma.
Tsaka siya bumuntong hininga at nagkibit balikat. Mukhang nag-e-enjoy din naman si RJ sa company ni Gemma. Kung titignan, bagay ang dalawa. Gwapo at maganda, pareho pang mayaman. Biglang nanlabo ang kanyang mga mata dahil sa namuong luha. Parang nanikip ang kanyang dibdib. Pagdating sa bahay ay tulad ng dati, katulong ang nadatnan niya. Kung minsan sa labas kumakain ng mag-ina, kaya maaga siyang naghapunan. Ang kaso, hindi niya nagustuhan ang luto ni Manang, kaya napatakbo siya sa lababo. Suka siya ng suka na para bang may nakaing hindi maganda. Anak, good news, makakalaya ng iyong ama. Pagbabalita sa kanya ng ina ng gabing yun. Sa kabila ng panghihina dahil sa masamang pakiramdam ay napangiti siya. Talaga, inay? Biglang naging maliksi ang kanyang boses. Oo anak, nakausap ko na si Atty. Ramirez. May testigo na ang ama mo sa kanyang kaso. Nga lang anak, kailangan nating magdagdag ng 10,000. Nag-aalangan pa nitong sabi. Agad siyang pumayag na tuwang-tuwa sa nasisilip na paglaya ng kanyang ama. Kinabukasan, nagpadala siya ulit ng pera, higit sa hinihingi ng ama. Madali lang naman sa kanyang mag-withdraw at ipadala sa kanyang ina. At matapos nga silang makapagbayad ng ina, muling binuksan ang kaso ng kanyang ama na si Fernan. At dahil magaling ang abogado na kaibigan ng ama ni Agnes, ay naipanalo nito ang kaso ng lalaki at napatunayan na self-defense lamang ang nangyari. Malaking tulong ang nahanap ni Atty. Ramirez na testigo ng kanyang ama. Wala pang ang 2 buwan, tuluyang nakalaya si Fernan. Na ipanalo ni Atty. Ramirez ang kaso nito at tuluyang nakalaya ang lalaki. Dahil dito, nagpaalam kaagad si Carla sa kanyang amo na uuwi sa kanila upang magkakasama na muli sila ng kanyang mga magulang. Babalik ka dito ha, mamimiss ka namin. Si Gemma iyon na siya'y niyakap. Inihatid pa siya nito sa terminal ng bus na utos ng butihing ina. Pinabaunan pa siya ng pera. Papasyalan kita minsan pero baka hindi na ako makabalik sa trabaho. Idinahilan na lamang ni Carla na pinauuwi na siya ng ina para magkakasama na sila ngayong malaya na ang kanyang ama. Pangako mo yan ha? Niyakap pa siya ni Gemma at nagpasalamat sa kanya. Ang totoo, isa sa mga rason kung bakit siya umalis sa trabaho ay dahil na rin kay RJ. Para bang hindi niya kayang makita ang dalawang magkasama, lalo na ngayong nagdadalang tao siya. Siguradong si RJ ang ama. Nitong mga nakaraang araw, madalas siyang mahilot masuka, kaya naman nagpadoktor siya upang magulat. 1 buwan mahigit nga pala ang kanyang tiyan na wala siyang kamalay-malay. Buntis na pala siya pero nagagalaw pa ni RJ. Kung may maganda mang namamagitan kina Gemma at RJ, wala na siyang pakailam. Wala naman silang relasyon ni RJ, kaya ngayong nagdadalang tao siya, wala rin siyang balak ipaalam sa lalaki ang tungkol sa pagbubuntis niya. Mas makabubuti kung iiwasan niya ang lalaki. Sana magseryoso na si RJ kay Gemma. Hindi na sana ito magloko pa at wag sasaktan ng babaeng mahal nito. At least siya masayang nagbunga ang ginawa nila ni RJ. May alaala siya sa lalaki at sa tulong ng pera nito ay bubuhayin niya ang magiging anak niya. Itay! Tili ni Carla na masayang-masaya pagkakita sa ama na nasa kanilang bakuran pagdating niya. Naiiyak siya sa sobrang saya na hindi makapaniwalang nakalaya na nga ito at ngayon yakap-yakap niya. Malapad ng ngiti naman ang isinalubong nito sa kanya kasabay ang mahigpit na yakap. Salamat anak, dahil sa iyo nakalaya ako. Akala ko makukulong na ako habang buhay. Ngumiti lamang si Carla. Sa kanyang isipan, hindi niya hayaang mangyari yun. Sa wakas, natupad na rin ang kanyang pinakaasam. Sobrang saya niya. Anak Carla, kalaunan ang kanyang ina naman ang lumabas ng bahay na masayang masaya na akala nito kung sino ang kausap ng kanyang ama. Agad niyang niyakap pareho ang kanyang mga magulang na sobra niyang namiss. Naluha pa siya sa sobrang kaligayahan. Pagdating ni RJ sa flower shop na pinapasukan ni Carla sa hapong yun, hindi na muna siya bumaba ng kotse. Kinuha niya ang matagal nang biniling singsing para sana mag-propose sa dalaga. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya nagagawa dahil nararamdaman niyang iniiwasan siya nito. Sa halip kasi nakausapin siya ng babae, pinauubaya siya nito kay Gemma na hindi naman niya gusto, kundi napipilitan lamang siyang pakiharapan nito. Pero this time, sigurado na siya sa kanyang gagawin. Hindi niya na kailangang manligaw, kundi magpo-propose na siya sa babae. Gusto niya na itong makasama ng mas madalas. Napapagod siyang magbiyahe ng malayo mula San Joaquin hanggang Manila
Subalit hindi naman sila nagkakausap ng babae. Kalaunan, bumaba siya ng kotse bitbit ang maliit na box na naglalaman ng mamahaling singsing. Dito niya balak mag-propose. Good morning. Bati agad sa kanya ng katrabaho ni Carla. Ipinagpasalamat niyang walang sumalubong na Gemma dahil hindi siya makaporma kay Carla nitong mga naunang araw dahil sa babae. Lantaran na itong nagpapakita sa kanya ng motibo. Yun din ang rason kung bakit ipinagtapat niya kay Gemma na si Carla talaga ang pakay niya dahil mahal ito. Hindi nakaimik ang babae, maaaring nadismaya. Kahapon ang naging huli nilang pag-uusap at sana lang wag nang masundan. Si Carla, nasaan siya? Tanong niya sa babaeng malapad na nakangiti sa kanya. Nawala ang ngiti nito bago nagsalita. Wala siya, umuwi ng San Joaquin. Balita ko nakalaya na daw ang ama sa kulungan kaya hindi na kailangan magtrabaho. Pagkukwento ng babae, napangiti siya sa ibinalita ng babae. Nasa San Joaquin na ito, mas maganda at malapit sa kanila. Sige, salamat. Pagkuway bumili na rin siya ng bulaklak para kay Carla dahil balak niyang tumuloy sa bahay nito. Pagkatapos ay bumalik siya ng kanyang kotse at pinaharurot. Tao po. Napaigtad naman si Carla nang marinig ang pamilyar na boses ni RJ sa labas ng kanilang bahay na kumakatok. Gabi na at kasalukuyan na nga silang nagpapatunaw ng kinain habang nanonood ng balita ang kanyang ama at ina. Siya naman ay abala sa kanyang cellphone at kachat si Agnes. Napaangat siya ng tingin maging ang kanyang ama na siyang tumayo upang silipin kung sino ang dumating. Nagmamadali siyang nagtungo sa kwarto, bit-bit ang kanyang cellphone para umiwas. Hindi siya maaaring magkamali. Boses ni RJ ang narinig niya. Ayaw niya itong makita. Magandang gabi po. Bati ni RJ sa nagbukas ng pinto. Tansya niya ay nasa 50 ang edad nito. Maaaring ama ni Carla. Teka, parang familiar ka sa akin ah. Ngumiti ang lalaki habang nag-iisip. Nagpapa-impress naman si RJ na agad nag-bless sa matanda. Ako po si RJ Villaraza. Nanlaki ang mata ni Mang Fernan. Villaraza? Untag nito sa sinambit ng binata na may paghanga sa mga mata. Oho, boyfriend po ng anak ninyong si Carla. Nabalitaan kong umuwi na siya rito. Kung okay lang, gusto ko po siyang makausap. Dama ni RJ ang pamumuunang pawis sa kanyang noo habang nagsasalita. Boyfriend ba ka mo? Halika, tumuloy ka. Niluwagan ng lalaki ang pinto tsaka pinatuloy si RJ. Nakangiti pa ang matanda. Wari ba botong-boto ito sa lalaki para kay Carla? Mahal, tawagin mo nga ang anak mo't nandito ang nobyo niya. Masayang pagsaad ni Fernan sa asawa. Inanyayahan ka agad ng lalaking umupo sa sofa. Sinipat siya ng tingin ng ginang na may pagkadisgusto at hindi naniniwala sa kanyang sinabi. Gayunman, tinawag pa rin si Carla. RJ, saan kayo nagkakilala ng anak ko? Curious naman na tanong ni Mang Fernan. Napapakamot tuloy sa ulo si RJ habang nag-iisip ng isasagot niya. Mabuti na lang at saktong lumabas sa pinto ng silid nito si Carla at parehong natuon ang kanilang atensyon sa babae. Ay anak, ikaw nang bahala rito kay RJ at kami naman ng iyong inay magpapahinga na. Ngumisi ang matanda bago binalingan ng asawa. Halika na mahal, matulog na tayo. Tsaka inakbayan nito ang asawa patungo sa loob ng kwarto. Naiwan ng dalawa na magkatitigan at nagpapakiramdaman. Ayaw sanang harapin ni Carla si RJ kasi ano na lang ang iisipin ng kanyang ama, lalo't dinig niyang nagpakilala itong boyfriend niya. Anong kailangan mo? Hindi galit pero mas malamig pa sa yelo niyang tanong. Iniiwasan mo ba ako, Carla? May hinampo ang boses ni RJ. Maang na napatingin si Carla sa lalaki bago mapaklang tumawa. Paanong hindi iiwasan ay nasa ibang babae ang atensyon nito? Bakit ko naman gagawin? Tanong ng naiinis na boses. Nagsawa na ba ito kay Gemma kaya heto't siya naman ang guguluhin? Kung hindi mo ko iniiwasan, tumabi ka sa akin. Nakatingin lamang si Carla sa lalaki at nanatiling nakatayo isang dipa mula rito. Ayaw niyang lumapit kay RJ. Mahirap na, mapanukso pa naman ito. At kahit sabihin niyang malaya na ito sa iba, mananatiling mahal niya ang lalaki. Inirapan niya ito bilang tugon. Pwede ba umalis ka na? Magpapahinga na ako, RJ. Tumayo ang lalaki at siya'y nilapitan. Kadarating ko lang, tinataboy mo agad ako. Alam mo bang galing ako sa Maynila at nagbiyahe ng 5 oras para sundan ka dito, makita ka lang. Naglalambing ang boses nito at mabilis siyang kinabig.
Nataranta siya kung anong balak gawin ng lalaki. Bitiwan mo ko, baka nakakalimutan mong nandito ka. Shh! Nahinto siya sa pagsasalita nang takpan ni RJ ng hintuturo ang kanyang labi. Nandidilat ang kanyang mga mata habang nakatitig sa gwapong mukha ng lalaki. Nakakainis lang na kahit anong reaksyon nito, napakagwapo talaga ng kumag. Nanlalambot na naman ang kanyang tuhod at bago niya kalimutang may kasalanan ito sa kanya, agad itong itinulak ng malakas para makawala pero hindi man lang ito natinag. Isang galaw mo pa Carla, hahalikan na kita. May warning ang boses ni RJ kaya kinabahan siya ng sobra. Ito ang tipo ng lalaki na ginagawa lahat ng gusto. Nag-ipon siya ng hangin sa dibdib para kumalma. Okay, mag-usap tayo ng maayos pero bitiwan mo ko. Will you marry me, Carla? Buwelta nito na ikinaliyo ng pakiramdam niya. Wala talaga itong pinipiling oras. Anong kalokohan to? Hindi niya makapaniwalang tanong para iyong panaginip. Seryoso ko. Just say yes. Dumukot ito sa bulsa at kinuha ang maliit na box na naglalaman pala ng singsing. Walang paalam na isinuot sa kanyang daliri. Tulala pa rin si Carla at hindi alam ang isasagot hanggang sa maramdaman niyang yakap na siya nito. Wala na ngang nagawa pa si Carla. Bagaman hindi niya naranasang maligawan ng lalaki, wala na siyang magagawa pa. Sa gwapo at yaman nito na talaga namang maraming babaeng nagkakandara pa. Wala sa bokabularyo ni RJ ang manligaw. Sapat na sa kanyang binigyan siya ng bulaklak at mamahaling singsing na ngayon ay kanyang tinititigan. May kung anong kiliti sa kanyang damdamin habang nakatingin sa lalaking walang kurap na siya'y pinagmamasdan. Salamat RJ, akala ko kasi. Napatango siya habang ibinibiti ng sasabihin. Akala mo makakalimutan ko ang nangyari sa atin, ganun ba? Hindi ba halatang nababaliw ako sa iyo, Carla? Or sadyang manhid ka't wala kang pakiramdam? Katawan ko lang ang habol mo. Nasamid siya sa sariling laway dahil sa narinig. Gusto niya tuloy mapangiti sa nagtatampong boses nito. Wow ha, kung hindi ko pa alam si Gemma ang gusto mo't hindi ako. Mas bagay kasi kayo. Maganda siya at mayaman, samantalang ako. Tigilan mo nga yan. Hindi mo ba napapansin na ayoko siyang kausap? Wala lang ako magawa na hindi ko pinapansin na kahit kaharap ko siya, sa'yo ko nakatingin. At hindi nakatiis ang lalaki, nilapitan siya nito. Wala itong tinirang space sa kanilang pagitan. Kaya kong patunayan na ikaw ang gusto ko at hindi si Gemma. Naglalambing ang boses nito habang unti-unting dinadama ng isang daliri ni RJ ang kanyang pisngi. Pinaglandas nito iyon hanggang sa marating ang kanyang labi. Kinilabutan siya ng maramdaman ng init mula sa palad ng lalaki. Paano? Ngumiti ito bago siya dinampian ng halik sa labi. Susunduin kita bukas, okay? Magpahinga ka na. RJ, sandali lang. Pigil niya sa binata nang akma itong tatalikod. Napahawak siya sa braso ni RJ, kaya pilyo itong napatingin doon. Iba na naman siguro ang iniisip nito kaya napabitaw siya. May sasabihin ako. Muling humarap sa kanya ang lalaki at hindi mawala-wala ang ngiti sa labi na namulsa pa sa harapan niya at komportabling nakatayo. Buntis ako. Unang reaksyon nito, nawala ang ngiti sa labi at estatwang napatingin sa kanya kaya siya'y nanlumo. Hindi ba ito natuwa? Pero kasunod noon, malaking hakbang na lumapit sa kanya at ngayon hawak na ni RJ ang dalawa niyang mga kamay. Buntis ka? Magiging daddy na ako? Masaya nitong wika. Nagniningning ang mga mata. Nagulat lang pala ito kanina. Tumango siya rito. Mabilis naman siya nitong niyakap. Thank you, Carla. Salamat. Tsaka siya nito pinugpog ng halik sa pisngi. Nagulat pa siya nang magtatalon ito habang panay ang yes. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni RJ at baka natutulog na ang kanyang mga magulang sa kwarto. Bukas na bukas. Ihaharap kita kina daddy at mommy, okay? I love you, babe. Niyakap siya ng kabigi nito at isiniksik sa mabangong katawan ng nobyo. Oo, nobyo na niya ang lalaking ito na hindi akalaing makikilala at darating sa kanyang buhay. Napakasarap lang sa pakiramdam na makulong sa mga bisig ng lalaki. Ganun pala talaga kapag kayo ang nakatadhana sa isa't isa. Walang imposibleng mag-cross ang landas ninyong dalawa. Dad, Mom, magpapakasal na po ako. Umaga habang tahimik na naghahapunan ng pamilyang Villaraza ay binasag ni RJ ang katahimikan. Gusto niyang bago iharap sa mga magulang si Carla ay masabi na sa mga ito ang kanyang plano, lalo at magkakaanak na sila. Isang napakasarap na pakiramdam sa kanya ang kaalamang iyon.
Natigil sa pagsubo ang mag-asawa sa kanyang sinabi habang si Deo ay napaubo. Seryoso ba yan bro? Natawa si Jake. Alam nga naman kasi ng mga kapatid niya na wala siyang inihaharap na kasintahan sa mga ito. Ba't ko naman gagawing biro ang kasal? Walang kangiting-ngiting sabi ni RJ. Salamat naman at hindi mo pinaglaruan si Carla. Kala ko kasi ibibilang mo sa mga babaeng naaangkin mo lang. Wika ni Deo kaya napatingin ng tatlo dito. Nagtataka. Tila ito lamang ang nakakaalam sa pakikipagrelasyon niya kay Carla. Wala man lang siyang nabanggit sa kapatid. Wari ba alam na nito ang kanyang mga galaw? Kaya pala una pa lang may natanggap na siyang warning dito. Iba si Carla, mahal ko siya at magkakaanak na kami. Walang utal niyang wika. Napaawang ang labi ng kanyang ina habang ang ama ay natitigilan. Sinong Carla? Yung kaibigan ni Agnes? Si Jake ang nagtanong. Posible nga namang kilala ito ng kapatid dahil nagagawi si Carla sa kanila. Nagkatinginan na muli ang mag-asawa. Hindi siya sumagot. Iho, pwede bang iharap mo sa amin ang dad mo ang babaeng ito? Gusto kong makita ang ina ng aking magiging apo. Bakit kasi ngayon mo lang sinabi? Gaano mo na ba katagal itong nobya? Excited ang boses ng kanyang ina. Bago lang ma'am. Nasa totoo kung hindi pa siya nagselos kay Marky, hindi niya pa makukumpirma sa sariling mahal niya na ang babae. Tingin ko ma'am, tinamaan itong si RJ. Nakita ko na kasi si Carla. Maganda, sexy at inosente. Matabil na saad ni Jake. Good luck sa kasal bro. Masaya ako para sa inyo ni Carla. Saad ni Deo. Wala naman kami magagawa kung gusto mo nang lumagay sa tahimik RJ. Masaya kami ng iyong ina na ikasal kayo magkakapatid. Itong si Deo tila wala pang plano. Wala rin kaming balak tumutol kung sino man ang nais niyong makasama habang buhay. Gusto ko ring makilala ang babaeng ito. Iharap mo siya sa amin ng iyong ina. Pahayag ng kanyang ama. Yes dad. Tugon naman niya. Aasahan namin yan anak. Segunda naman ng kanyang ina. Ngumiti lamang siya at itinuloy na ang pagkain. Pagkatapos mag-almusal, naligot nagbihis lamang si RJ at pumasok sa trabaho. Sa opisina ay tinawagan niya si Carla. Mamayang gabi, ipakikilala niya na ito sa kanyang mga magulang. Kasabay nito, isasaayos na rin ang kanilang kasal. Kabado ang dalaga habang iginigiya ni RJ papasok sa loob ng malaking bahay ng mga Villaraza. Sinong mag-aakala na ang tinitingalang malaking bahay noon na ito ay mapapasok niya at siya na isang nagtitinda lamang ng kakanin ay kapanabay niyang papasok sa malaking bahay na iyon ang lalaking pinakamayaman sa San Joaquin. Bes, ikaw na talaga. Sumalubong sa kanya si Agnes na bumubulong-bulong habang kinikilig sa kanila ni RJ. Kinurot pa siya nito sa tagiliran. Hindi niya mapigilan ang kakaibang ngiti sa labi bagaman kinakabahan. Noon pa man, sinasabi ni Agnes na mas mababait nga daw ang mag-asawang Villaraza at ngayon niya iyon mapapatunayan. Relax babe, nilalamig ang palad mo. Pukaw ni RJ at mas mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Tinutumbok na nila ang pathway patungo sa entrance ng bahay. Nakakalula ang kagandahan ng paligid para siyang nasa paraiso. RJ, kinakabahan ako. Wika niya at huminto sa paglalakad. Kasama mo ko, huwag kang matakot. Ngumiti ito't niyakap muna siya bago tuluyang pumasok. Sa yakap ni RJ, napanatag saglit ang kanyang kalooban pero muli siyang kinabahan nang makita ang pamilya nito na nasa sala at nakaupo sa sofa. Ang lahat ay nakatutok ang paningin sa kanya para siyang malulusaw sa hiya. Kemi siya nang pumasok na mas mahigpit pang humawak sa kamay ng nobyo. Pagkakita sa kanya ng lahat, ngumiti naman ang mga ito. Mom, Dad, pinakikilala ko si Carla ang magiging ina ng aking mga anak, ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Napalunok si Carla sa mga katagang binitiwan ni RJ kung paano siya ipinakilala sa mga magulang nito, samantalang siya hindi niya na-introduce ng ganoon ng lalaki. Welcome to this family, Carla. Maswerte si RJ at nakilala ang isang babaeng magpapatino sa anak ko. Sabi ng ama ni RJ na nakangiti. Ang ina naman nito ay nilapitan siya at nakipagbeso. Pinaamin din siya kung totoo ngang nagdadalang tao siya. Nang sabihin niya ang totoo, tuwang-tuwa ang mga ito. Hindi rin maikakailang mababait ang mga kapatid ni RJ. Palabiro si Jake at Deo naman bilang panganay sa triplets ay napakaseryoso. Tinawag itong panganay dahil si Deo ang unang lumabas. Si Jake ang huli at si RJ ang gitna. Totoo nga daw talaga ang kasabihan na kung sinong gitna ay siyang pinakababaero
pasaway at matigas ang ulo. Pero ang lahat ng kapatid ni RJ, maayos ang pakitungo sa kanya. Kaya kahit papaano, nawala ang kanyang kaba at mabilis siyang naging komportabling kasama ang mga ito. Carla, kapag pinaiyak ka nitong kapatid namin, huwag kang mag-aalangang sabihin ha. Si Deo na sinulyapan pa ng makahulugan ni RJ. Unang nakita ni Deo noon si Carla nang minsang dumalaw sa kaibigang si Agnes. Mula sa malayo ay lihim tinatanaw ni Deo ang babae na may paghanga. Sa pangalawang pagkakataong nakita niya ito noong unang kasama ni RJ, alam niyang nabihag si RJ sa taglay na kasimplihan ng babae. Dahil maraming pagkakataong tinanong nito ang kaibigan ng dalaga tungkol rito. Kaya para sa pagbabago ng kapatid, nagparaya siya kahit na gustong ligawan ng dalaga. Sino naman ang nagsabi sa iyong paiiyakin ko si Carla? Salo ka agad ni RJ na medyo piko ng boses. Salamat Deo, tingin ko naman hindi magagawa sa akin ni RJ yun. Tugon ng babae. Palagay ko nga, seryoso itong anak ko sa iyo Carla. Wala pang babaeng ipinapakilala sa amin si RJ. Kaya nasisiguro kaming kayo na hanggang sa huli. Sabi pa ng ama nito. Maraming salamat po. Matamis ng ngiti ang pinakawala ni Carla. Kaya naman iha, pumapayag kami sa pagpapakasal ninyo. Bukas na bukas nais naming makilala ang mga magulang mo. Saad naman ang kanyang biyanan to be. Tumango siya at ngumiti sa magiging biyanan. Advance lang mag-isip. Well, good luck na lang sa inyong dalawa bro. Parang gusto ko na rin tuloy magjowa. Pabirong wika ni Jake na tumatawa. Nagtawa na naman ang mag-asawa. Nais na rin naman ng mga ito na mag-asawa ang dalawa pang anak. Kaso nga lang, hindi pa nakikilala ang mga babae para sa kanila. Kinabukasan nga ay nagtungo sa bahay nila ang magulang ni RJ para kunin ang kanyang kamay sa kanyang mga magulang. Sinunod ng mga ito ang makalumang estilo ng pagpapaalam sa babaeng nais pakasalan ng anak na lalaki. Nag-alay ng malaking halaga ang pamilyang Villaraza sa kanyang pamilya at sagot lahat ng mga ito ang pagpapakasal nila. Mula sa trahe de boda, sa simbahan, maging sa venue. Bridesmaid ang kanyang mga kaibigan. Siyempre si Agnes at Gemma na lumuwas pa ng San Joaquin para dumalo sa kasal nila ni RJ. Bagaman hayagan itong nagpakita ng damdamin para kay RJ, ay naging maluwag naman kay Gemma na magparaya. Sabi nga nito, may kapatid naman si RJ na pwedeng humalili rito. Mamimili lang ito kung si Deo or Jake. Masayang naidaos ang kanilang kasal ni RJ, kaya naman siya na yata ang pinakamasayang nilalang sa buong mundo. Napakaswerte nga niya kung tutuusin. May mabait na magulang, may mabait na biyanan at na kay RJ na ang taglay ng isang lalaking hinahanap-hanap niya. Bagaman hindi naging maganda ang kanilang simula, naging maayos naman ang wakas. Matapos ang kanilang kasal, tumuloy ang dalawang mag-asawa sa bahay na pagmamay-ari mismo ni RJ. Lahat sila ay may nakatalagang bahay na matagal nang ipinagawa ng kanilang mga magulang at mapapasakamay lamang kapag naikasal. Kanina lamang nakuha ni RJ ang susi at ang titulo nito at muling babawiin kapag nagloko kasama ang kumpanya na pinangahawakan ng lalaki. Kaya kapag niloko niya si Carla, walang matitira sa kanya. Nagustuhan mo ba, babe? Pagpasok ay malambing na tanong ni RJ sa napakaganda niyang bride. Nakasuot pa ito ng gown at excited na siyang mahubad yun. Nagningning ang mga mata ni Carla. Bagaman bunggalo lamang ang bahay na regalo ng ama nito ay napakalawak. RJ, ang saya-saya ko. Hindi lang nagustuhan, kundi sobra pa. Naiiyak niyang tugon. Ngumiti ito't binuhat siya gamit ang isang braso. Kung ganun, simulan na nating punuin ang bahay na ito. Pagkuway pilyo siyang hinalikan sa labi. Walang pakipot na mabilis siyang tumugon at naglambitin sa braso nito. Kakaibang kilig ang naramdaman niya ngayon sa asawa para sa kanilang honeymoon. 3 supling ang iniluwal ni Carla nang dumating ang kanyang panganganak na hindi inaasahan ng kani-kanilang pamilya. Malulusog ang sanggol kaya hindi na kailangan pang i-incubate. Masayang-masaya ang magulang nila ni RJ dahil isa iyon sa nais ng mga itong mangyari. Hindi siya nagpa-ultrasound noong nagbubuntis para surprise, pero sa laki ng kanyang tiyan ay alam na kaagad ng doktor ang kanyang multiple pregnancy, kaya automatic CS siya. 3 araw, inilabas na siya kaagad sa ospital, kasama pa niya ang kanyang ina hanggang sa bahay. Ang biyanan naman ay araw-araw siyang dinadalaw sa ospital. Bagaman may katulong, ay naging hands-on sila ni RJ. Kapag walang pasok ang asawa, ito talaga ang gumagawa ng lahat.
Kaya nga bilib si inay kay RJ dahil kahit na mayaman, marunong sa lahat. Marunong magluto, maglinis at mag-alaga ng kanilang mga anak. At habang lumalaki ang kanilang mga anak, ay mas nagiging mas mahaba ang oras ni RJ sa pamilya. Sa trabaho naman ay may pinagkakatiwalaan ito. Hi babe, good morning. Breakfast in bed. Nakangiti ang asawa pagpasok sa kanilang kwarto. May kagat-kagat itong isang bulaklak. Day off nito ngayon kaya nagpresentang magluto dahil napuyat siya sa pag-aalaga ng anak nilang si Ashira. Kung kailan madaling araw, tsaka gising ang baby girl nila. At dahil pagod ang asawa sa office, hinayaan niyang makapagpahinga ito. Tutal ay katuwang naman niya si Manang Pe. Maaga din naman itong nagising. Wow, thank you RJ. Bumangon siya saktong nakalapit ng asawa na agad siyang inalikan sa labi at inipit ang bulaklak sa kanyang tenga. I love you. Nakangiti nitong saad. Araw-araw na para bang nililigawan siya ni RJ simula nang ikasal sila. Walang mintis ang kaswitan nito. I love you too. Matapat niyang saad. Bagaman hindi madalas marinig ang katagang iyon, alam ni RJ kung gaano niya ito kamahal. At wala siyang pinagsisisihang si RJ ang minahal at ang kanyang pinili. Matapos silang magpalitan ng matamis na I love you, ay pinagsaluhan nilang mag-asawa ang inihanda nitong almusal. Sabay din silang naligo. Nang makapagbihis, nagtungo sa kwarto ng kanilang anak na halos dito na sila inabot ng hapon. Hi Bes, kamusta? Miss na kita. Si Agnes iyon na nasa kabilang linya. Hapon iyon at nasa garden sila kasama ang mga anak na nasa stroller, maliban sa isa nilang anak na karga ng asawa. Heto, masaya. Ikaw Bes, kamusta ka na? Bagaman wala ang best friend sa kanyang tabi, ay nakangiti si Carla. Halata naman sa boses mo na masaya. Alam mo Bes, ang swerte mo talaga kay Sir RJ. Bukod sa mukhang palaging mabango ay super yaman. Naiinggit tuloy ako. Akitin ko din kaya si Sir Jake o di kaya si Sir Deo para naman makasilo ng mayaman at gwapo. Natatawang sabi nito na parang kinikilig. Sira, wag mong sabihin kundi gawin mo. Tumatawa niyang sabi kaya mas malakas itong natawa sa kabilang linya. Ngayong masaya na siya kasama ang lalaking mahal niya, gusto niya ring maging masaya ang kaibigan. No boyfriend since birth ito, tulad niya bago nakilala si RJ. Dapat talagang mahihirap ay para sa mayaman. Iniisip ko nga yun pero paano? Hindi naman ako maganda tulad mo. Tsaka isa pa, si Sir Jake, palagi kong kaaway yun. Ewan ko ba, asar na asar ako sa kanya. Napakababaero kasi. Si Sir Deo naman para bang nasa loob ang kulo. Nakakakilabot. Napakaseryoso, pero syempre, lahat sila masarap. Muli na naman itong tumawa ng malakas na sinigundahan niya kaya napatingin sa kanyang asawa. Nagsiselos na naman ang itsura nito, baka akala nito kung sino ang kausap niya. Kumaway siya sa asawa at ngumiti. Sumenyas ito na lumapit siya. Tinignan lamang ni RJ kung sino ang kanyang kausap. Nang makitang si Agnes ay ngumiti lang ito at nilaro na ang kanilang anak. Sinabi na lang niya sa kaibigan na dalawin nito para makapag-usap sila ng maayos. Nangako naman ng kaibigan na dadalaw kapag day off. Kinabukasan araw ng linggo, kaya naipon sa bahay ang kanyang pamilya. Naroon ang kanyang ina at ama. Palibhas ay walang trabaho kapag ganoong araw ang mag-asawang Villaraza. Kaya kapag ganoong araw, maghapon ito sa kanila para makalaro ang triplets. Hindi niya alam kung anong nakain ng dalawang magkapatid na sina Jake at Deo na sumama. Doon na rin nagtanghalian ang mga ito na naghanda pa ng barbecue sa garden. Siya naman ay tumutulong sa tatlong magkakapatid na nagtatawanan at dinig niyang babae ang pinag-uusapan nila. Tila may pinupormahan si Jake. Si RJ bilang matinuna, sinabing magpakasal na rin ito. Tumawa lang si Jake. Wala sa bokabularyo nito ang magpakasal at lumagay na sa tahimik. Kung si Jake ang pipiliin ng kaibigan, masasaktan lang si Agnes. Si Deo ang gusto niya para kay Agnes. Mas seryoso sa buhay. Hindi man babaero kaso nga lang wala pa sa plano nito ang lumagay sa tahimik. Sa bagay mga bata pa ito. Basta siya masaya na ngayon sa piling ng kanyang mahal. Nakikita ng kanyang mga magulang kung gaano karesponsabling ama si RJ sa kanyang mga anak at asawa sa kanya. Ginagabayan pa rin sila ng mga magulang sa kanilang buhay mag-asawa. Minsan, may pagkakataong nagkakatampuhan silang dalawa. Subalit mabilis ding naaayos. Si RJ kasi ang hindi makatiis na hindi siya kibuin dahil sa kwarto siya ng mga anak na tutulog. Sa pag-aasawa, hindi madali.
Ayon pa nga sa kanila mga magulang na dekada na ang lumipas at marami na ring pinagdadaanan at saksi siya kung gaano naging matibay ang pagsasama ng magulang niya kahit ilang bagyo na ang dumaan sa mga ito. Sabi ng ina sa kanya basta nasa sentro nila ang pagmamahalan, tiwala sa isa't isa at ang may kapal, walang pagsubok na hindi nila makakayanang lagpasan. Sa kanilang mag-asawa, hindi lang pagmamahalan at tiwala maging ang nasa itaas ang sentro sa kanila, kundi ang kanilang mga anak. Walang ibang mahalaga sa kanila kundi lumaking marespeto at mapagmahal ang mga ito. Katulad kung paano siya napalaki ng maayos ng magulang ay siya ring ituturo sa kanyang 3 supling.